ibenta ang bahay, paano ang pawis at dugo ko? Habang nililinis ko ang sugat ni Papa, naririnig ko ang sarili kong ina at kuya na ipinagbibili ang bubong sa itaas ng aming ulo. Babae lang naman si Thady, sabi ni Brando. Isang pirma, isang pagtatraidor, at gumuho ang mundong 10 taon kong itinayo. Ngunit sa gabing ito, ang tahimik na accountant na minalit ninyo ay marunong na ring bumilang ng utang. Isang pirma lang, ma, at magiging maayos na ang lahat. Huwag mo nang alalahanin si Thady. Babae lang naman yan. Pag-aasawahin natin siya sa isang mayamang negosyante o hahayaan nating humanap ng sariling buhay sa laba. Hindi naman siya ang magdadala ng pangalan ng mga Sarmiento sa hinaharap, kundi ako. My startup is the priority here, hindi ang sentimental value ng lumang bahay na ito. Ang boses ni Brando ay tila isang matalim na balisong na humihiwa sa katahimikan ng gabi. Sa loob ng madilim na silid, nakatayo si Thursday na, o Thady, para sa mga malalapit sa kanya. Hawak ang isang palanggana ng maligamgam na tubig at malinis na bimpo. Nakatuon ang kanyang paningin sa kanyang ama, si Don Celestino, na nakahiga at tila lanta ng dahon dahil sa sakit sa bato. Sa loob ng 10 taon, ang bawat sentimo ng kanyang sahod bilang accountant sa mga maliliit na tindahan ay napunta sa pagbili ng mga gamot, sa pagbabayad ng dialysis, at sa pagpapanatili ng bubong na ito, na ngayon ay pinag-uusapan na parang isang basurang itatapon na lamang. Dahan-dahang idinampi ni Thady ang bimpo sa namamagang paa ng kanyang ama. Ginagawa niya ito nang may ibayong pag-iingat. Tila ba kung lalakasan niya ang haplos, ay mababasag ang natitirang lakas ng matanda. Ngunit sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng kanyang kuya sa kabilang silid, tila ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ang unti-unting nalalagas. You're right, Brando. Narinig niyang sagot ng kanyang ina, si Doña Milagrosa. Ang boses nito ay puno ng pagkiling, ang uri ng tono na kailanman ay hindi narinig ni Thady para sa sarili niya. Utang na loob ni Thady sa atin ang lahat. Kung hindi dahil sa atin, wala siya rito. She's a good daughter. She will understand that your success is the family's success. Ang mahalaga, hindi tayo mapahiya sa mga kamag-anak natin. Kailangang manatiling matayog ang tingin nila sa mga Sarmiento. Naramdaman ni Thady ang biglang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang palangganang hawak niya ay nagsimulang manginig sa kanyang mga kamay. Ang tubig sa loob nito ay gumalaw, lumilikha ng maliliit na alon na tila sumasalamin sa bagyong namumuo sa loob ng kanyang dibdib. Nais niyang sumigaw, nais niyang pumasok sa kabilang silid at ipakita ang lahat ng resibo ng kanyang paghihirap. Ang mga gabing wala siyang tulog dahil sa pag-aayos ng libro ng iba para lang may pandagdag sa gastusin sa bahay. Ngunit ang kanyang dila ay tila naging mabigat na tingga. Ang mas masakit ay ang katahimikan ng kanyang ama. Mula sa kanyang kinatatayuan, nakita ni Thady sa siwang ng pinto ang dahan-dahang pag-upo ni Don Celestino sa gilid ng kama sa sala. Tinulungan ni Brando. Inabot ng kanyang kuya ang isang pirasong papel at isang panulat. Ang tunog ng pagkalas ng takip ng ballpen ay tila isang malakas na hudyat ng kamatayan sa pandinig ni Thady. Walang pag-alinlangan, walang pagtingin sa direksyon ng silid kung saan naroon ang anak na nag-alaga sa kanya. Idinampi ng kanyang ama ang dulo ng panulat sa papel. Isang mabilis na galaw ng kamay at ang tanging bagay na itinuturing ni Thady na tahanan ay hindi na sa kanya. Dahan-dahang nawalan ng lakas ang mga daliri ni Thady dahilan upang bumagsak ang bimpo pabalik sa tubig. Ang tilamsik ng tubig sa kanyang mukha ay kasing lamig ng katotohanang sumampal sa kanya sa gabing ito. Ang kanyang mga tuhod ay tila naging jelly at napakapit siya sa gilid ng mesa upang hindi tuluyang bumagsak sa sahig. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging isang mabigat na pasanin, tila isang martilyo
na pumupukpok sa kanyang sentido. Ang mundong binuo niya sa loob ng isang dekada, ang mga pangarap na isinakripisyo niya para sa pamilya ay naglaho sa loob lamang ng ilang segundo. Tumalikod siya mula sa siwang ng pinto. Ang kanyang paningin ay lumabo dahil sa luhang ayaw niyang hayaang pumatak. Tiningnan niya ang kanyang mga palad, magaspang, may mga marka ng pagod at tuyo. Ito ang mga kamay na humawak sa pamilyang ito upang hindi magkawatak-watak. Ngunit sa huli, ang mga kamay ring ito ang iniwang walang-wala. Habang naririnig niya ang tawanan ni Brando at Milagrosa sa labas, tila nagdiwang sa kanilang tagumpay. Isang tanong ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa isip ni Thady. Isang katanungang puno ng pait at pighati na tila lason sa kanyang kaluluwa. Hanggang saan nga ba dapat magtapos ang utang na loob kung ang kapalit nito ay ang mismong buhay at kinabukasan mo? Paano mo tatawaging pamilya ang mga taong handa kang ilako sa kawalan para lamang sa kanilang sariling karangyaan? Nanatili siyang nakatayo sa dilim. Ang tanging kasama ay ang mahinang paghinga ng kanyang ama na tila wala ring malay sa bigat ng traidor na pira-pirasong papel na nasa sala. Sa sandaling iyon, ang tahimik at masunuring si Thursday na ay tila unti-unting namamatay at sa kanyang lugar ay may isang bagong damdamin na nagsisimulang mag-ugat. Isang damdaming hindi na matatahimik ng kahit anong salita ng pagmamahal. Ang umaga ay dumating na tila isang hindi gustong bisita, dala ang liwanag na naglantad sa bawat bitak ng lumang bahay na tila ba nakikisama sa nadaramang pagkapira-piraso ni Thady. Hindi siya nakatulog. Ang bawat pagpikit ng kanyang mga mata ay nagdadala sa kanya pabalik sa eksena kagabi. Ang dulo ng panulat ng kanyang ama na tumatapos sa kanyang 10 taong pagpapakasakit. Sa kusina, ang amoy ng kumukulong lugaw ay humahalo sa anghat ng luma at mamasa-masang kahoy, isang pamilyar na samyo na dati ay nagbibigay sa kanya ng ginhawa. Ngunit ngayon ay tila sumasakal sa kanya. Pumasok sa kusina si Doña Milagrosa. Suot ang kanyang kupas na ngunit maayos pa ring duster. Ang kanyang mukha ay puno ng awtoridad na tila ba wala siyang ginawang kasalanan. Tumingin siya sa kalan at pagkatapos ay kay Thady na tahimik na naghihiwa ng kaunting luya. Ang bawat pagbagsak ng kutsilyo sa kahoy na sangkalan ay tila isang maingat na hakbang sa gitna ng isang masukal na kagubatan. Thady, kailangan ni Brando ng 10,000 ngayong araw. Panimula ng kanyang ina, ang tono nito ay kasing lamig ng bakal. May mahalaga siyang kliyente na kakatagpuin sa Makati. He needs to look professional. Kailangan niyang bumili ng bagong suit. Isang malaking investment ito para sa startup niya. Huminto ang kamay ni Thady. Ang kutsilyo ay nanatiling nakadiin sa luya. Ma, wala na po akong pera. Ibinayad ko na ang halos lahat ng sahod ko sa dialysis ni Papa noong 1 linggo. Ang natira ay pambili na lang ng bigas at mga maintenance na gamot niya para sa susunod na 14 araw. Isang malakas na buntong hininga ang narinig niya mula sa kanyang ina. Ang uri ng tunog na nagpaparamdam kay Thady na siya ay isang malaking kabiguan. Napakadamot mo namang bata ka. Para sa kuya mo naman ito. Kapag nagtagumpay si Brando, hindi ba't tayo rin ang makikinabang? Huwag mo kaming sumatan sa mga ginagawa mo para sa iyong ama. Utang na loob mo sa amin ang buhay mo, Thady. Kung hindi dahil sa sakripisyo namin noong bata ka pa, wala ka sa kinalalagyan mo ngayon. Ang salitang utang na loob ay tumama sa dibdib ni Thady na tila isang mabigat na tanikala. Ito ang parating ginagamit na pambuusal sa kanyang bibig tuwing sinusubukan niyang ipaglaban ang kanyang sarili. Nanatili siyang tahimik, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa maliliit na hiwa ng luya sa kanyang harapan. Maya-maya pa ay pumasok na rin si Brando. Maayos na ang buhok at tila walang bakas ng pagpapakasakit sa mukha. Kinuha niya ang isang basong tubig at uminom nang hindi man lamang tinitingnan ang kanyang kapatid. Ma,
Ayaw na namang magbigay niyan. Tanong ni Brando sabay turo kay Thady gamit ang kanyang nanguso. Ang liit na nga ng kinikita niya bilang accountant sa mga kung ano-anong sari-sari store. Napakahigpit pa sa pera. Relax, Thady. Pag nabenta na tong bahay, bibigyan kita ng balato. Pambili mo ng mga bagong damit mo para naman hindi ka laging mukhang katulong. Ang tawa ni Brando ay isang mapang-uyam na tunog na tila kumakaskas sa mga dingding ng bahay. Hindi nakasagot si Thady. Ang bawat salita ng kanyang kuya ay tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa natitirang paggalang niya rito. Nang matapos kumain si Brando, mabilis itong nag-ayos para umalis. Iniwan ang kanyang mamahaling leather bag sa ibabaw ng lamesa dahil may nakalimutan siyang kunin sa itaas. Dahan-dahang lumapit si Thady sa bag. May isang pakiramdam sa kanyang sikmura na nagtutulak sa kanya na tingnan ang loob nito, habang ang kanyang ina ay abala sa pag-aasikaso sa kanyang ama sa loob ng silid. Mabilis na binuksan ni Thady ang zipper ng bag. Ang paggalaw ng bakal na zipper ay hindi lumikha ng anumang ingay. Ngunit ang bilis ng tibok ng puso ni Thady ay tila isang tambol sa kanyang pandinig. Sa loob, sa gitna ng mga mamahaling pabango at gadget, may isang asul na folder. Binuksan niya ito at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa nabasa. Hindi lamang ito isang kasunduan sa pagbebenta. Ito ay isang notice of eviction. Ayon sa dokumento, kailangang lisanin ang bahay sa loob ng 30 araw dahil matagal na itong naisanla ni Brando at hindi nabayaran ang mga interes. Ang lamig ay gumapang mula sa kanyang mga paa hanggang sa kanyang ulo. Ang papel sa kanyang kamay ay nanginig. Tila ba may sarili itong buhay? Ang katotohanan ay mas malala pa. Sa kanyang iniisip, hindi nila ibinebenta ang bahay para sa kinabukasan. Ibinebenta nila ito dahil wala na silang choice. At ang lahat ng ito ay ginawa ni Brando ng lihim habang siya ay nagkukwenta ng bawat barya para lang may maipakain sa kanila. Narinig niya ang mga yabag ni Brando na pababa ng hagdan. Ang bawat hakbang nito sa kahoy na baitang ay tila isang papalapit na hatol. Mabilis niyang ibinalik ang folder at isinara ang bag. Ang kanyang mga kamay ay nanlalamig at pawisan. Nang makarating si Brando sa kusina, nakita niya si Thady na nakatayo lang malapit sa lamesa. Ang muka ay kasing puti ng papel. Ano? Tapos ka na bang humanga sa bag ko? Biro ni Brando sabay hablot sa bag. Aalis na ako. Ma, yung pambili ko ng suit ha, huwag mong kakalimutan. Habang pinapanood ni Thady, ang kanyang kuya na lumabas ng pinto. Tila ang hangin sa loob ng bahay ay biglang naubos. Ang bawat sulok ng kanilang tahanan ay tila lumiliit, tila isang kabaong na dahan-dahang isinasara sa kanya. Ang notice of eviction na nakita niya ay hindi lamang isang pirasong papel. Ito ang katibayan na ang kanyang pamilya ay handang itapon siya sa kalsada kasama ang kanilang may sakit na ama para lamang pagtakpan ang mga kasalanan ng paboritong anak. Paano niya sasabihin sa kanyang ama na ang bahay na itinayo nito nang may dangal ay mawawala na sa loob ng 1 buwan? At higit sa lahat, hanggang kailan siya mananatiling biktima ng isang utang na loob na kailanman ay hindi niya mababayaran dahil ang naniningil ay ang mismong mga taong dapat ay nagtatanggol sa kanya? Nanatiling nakatitig si Thady sa saradong pinto. Ang kanyang isip ay nagsimulang gumana sa paraang hindi niya kailanman nagawa. Isang malamig at kalkuladong paraan ng isang accountant na nakahanap ng isang malaking butas sa libro ng buhay. Ang init ng hapon ay tila isang mabigat na kumot na nakabalot sa buong Quezon City. Ngunit para kay Thady, ang lamig na naramdaman niya mula sa folder sa bag ni Brando ay hindi pa rin nawawala. Naglalakad siya sa pamilyar na kalsada patungo sa isang maliit na karinderya. Ang kanyang mga hakbang ay mabagal. Tila bawat pag-angat ng kanyang paa ay nangangailangan ng matinding lakas. Ang ingay ng mga sasakyan at ang sigawan ng mga tindero sa paligid ay tila malalayong bulong lamang sa kanyang pandinig.
Ang tanging malinaw sa kanyang isip ay ang mga salitang notice of eviction. Umupo siya sa isang bakanting silya sa sulok ng kainan ni Aling Nena. Ang kahoy na lamesa ay malagkit at may mga marka ng mga nakaraang pagkain. Ngunit dito siya madalas pumunta kapag hindi na niya kayang huminga sa loob ng sarili nilang tahanan. Tumingin siya sa kanyang mga kamay na nakapatong sa lamesa. Nanginginig ang mga ito, isang panginginig na hindi niya mapigilan kahit anong higpit ng kanyang pagkakahawak sa sariling daliri. Taddy, ikaw nga ba yan? Isang baritono at pamilyar na boses ang bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Nag-angat siya ng tingin at nakita ang isang lalaking nakapolo shirt na asul. May bitbit na ilang makakapal na dokumento. Si Elias, ang kanyang kaibigan mula pa noong kolehiyo, ang taong laging nakakakita sa kanya kahit noong naging anino na lamang siya ng kanyang pamilya. Elias, mahinang sambit ni Thady. Sinubukan niyang ngumiti, ngunit ang kanyang mga labi ay tila tumigas. Umupo si Elias sa tapat niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. You look like you've seen a ghost, Thady. O baka naman mas malala pa sa multo ang kinakaharap mo? Isang malalim at mabigat na pagpapakawala ng hangin ang lumabas sa dibdib ni Thady. Lawyer na lawyer ka na talaga, Elias. Isang tingin mo pa lang, alam mo na agad na may mali. Hindi kailangang maging abogado para makita na ang mga balikat mo ay tila pasa ng buong mundo. Sagot ni Elias sa malumanay na paraan. Inusog niya ang isang basong malamig na tubig patungo sa direksyon ni Thady. Uminom ka muna. Pagkatapos, kung handa ka na, sabihin mo sa akin kung ano ang nangyayari. Sa loob ng ilang minuto, nanatili silang tahimik sa gitna ng abalang karinderya. Pinanood ni Thady ang pawis na namumuo sa gilid ng baso, unti-unting pumapatak pababa sa lamesa, tila mga luhang ayaw lumabas sa kanyang mga mata. Sa bawat patak ng tubig, tila nababawasan ang tensyon sa kanyang dibdib, ngunit ang takot ay naroon pa rin. Elias, paano kung ang mga taong dapat mong pagkatiwalaan ang siyang unang nagtatraidor sa'yo? Pagsisimula niya, ang kanyang boses ay bahagyang pumiyok. Paano kung ang utang na loob na sinasabi nila ay naging isang lubid na dahan-dahang sumasakal sa leeg mo? Naging seryoso ang mukha ni Elias. Ibinaba niya ang kanyang panulat at tinitigan si Thady ng diretso sa mga mata. Thady, ang batas ay ginawa para protektahan ang mga taong inaapi kahit pamilya mo pa ang nang-aapi sa'yo. Duty is one thing, but abuse is another. Walang obligasyon na sapat para hayaan mong sirain nila ang buhay mo. Napayuko si Thady. Pero si Papa, may sakit siya, Elias, at si Mama, naniniwala siya na si Brando ang magliligtas sa amin. Hindi ko alam kung paano lalaban nang hindi winawasak ang pamilyang 10 taon kong pinangalagaan. Inabot ni Elias ang kanyang kamay at dahan-dahang ipinatong ito sa ibabaw ng nanginginig na kamay ni Thady. Ang init ng kanyang palad ay tila isang kuryenteng nagbigay ng panandaliang tapang sa babae. Ang pagpapanatili sa isang kasinungalingan ay hindi pagmamahal, Thady. It's enabling. Kung hahayaan mong ipagpatuloy ni Brando ang ginagawa niya, hindi lang ikaw ang mawawalan. Lahat kayo ay babagsak sa kalsada. Hindi nakasagot si Thady. Ang kanyang isip ay naglalaban. Ang imahe ng kanyang amang tahimik na pumipirma sa papel at ang imahe ng kanyang ina na sumasampal sa kanya ng mga salitang walang utang na loob. Maya-maya pa, tumayo na si Elias dahil may kailangan pa siyang puntahang hearing, ngunit bago siya umalis, kumuha siya ng isang maliit na puting card mula sa kanyang bulsa. Ipinatong niya ito sa harap ni Thady. Isa itong calling card. Simple ngunit formal. Calling card ko yan. Hindi bilang kaibigan kundi bilang isang abogado na handang makinig sa katotohanan. Tumingin si Elias kay Thady nang may malalim na kahulugan. If they cross the line, Thady, if it becomes too much to bear, call me. Huwag mong hintayin na wala na kayong matitirhan bago ka humingi ng tulong.
Naiwan si Thady na mag-isa sa karinderya. Hawak ang maliit na card ni Elias. Ang bawat letra ng pangalan nito ay tila isang mitya ng pag-asa sa gitna ng kadiliman. Ngunit habang tinitingnan niya ang card, naramdaman niya ang bigat ng desisyong kailangan niyang gawin. Ang paghingi ng tulong kay Elias ay nangangahulugan ng pagdedeklara ng digmaan laban sa sarili niyang dugo. Dahan-dahan niyang itinago ang card sa loob ng kanyang pitaka sa pinakalihim na bahagi nito. Sa labas, ang araw ay nagsisimula ng lumubog, nagbibigay ng mahahabang anino sa kalsada. Habang naglalakad siya pabalik sa bahay na tila hindi na kanya, isang malamig na determinasyon ang nagsimulang mamuo sa kanyang puso. Hindi niya alam kung kailan o paano, ngunit alam niyang darating ang araw na ang card na ito ang magiging tanging susi niya para makalaya sa tanikala ng pamilyang Sarmiento. Ang pag-uwi sa bahay na unti-unti nang nawawala sa kanyang mga kamay ay tila isang paglakad patungo sa sarili niyang bitayan. Pagkapasok pa lamang ni Thady sa pinto, ang matalim na tingin ni Doña Milagrosa ang sumalubong sa kanya, habang ang kanyang ina ay abala sa pag-aayos ng mga figurin sa sala na tila ba walang banta ng pagpapaalis na nakabitin sa kanilang ulunan. Hindi kumibo si Thady. Dumaan siya ng mabilis at tumuloy sa bodega sa itaas, ang tanging lugar kung saan hindi siya madalas gambalain ng ingay ng kanyang kuya o ng mga sermon ng kanyang ina. Ang bodega ay balot ng makapal na alikabok at amoy ng lumang papel, isang silid na tila itinigil ng panahon. Sa bawat paghakbang ni Thady, ang mga luma at marupok na tabla ng sahig ay naglalabas ng mahinang hinaing, tila ba nagrereklamo sa bigat ng kanyang mga hakbang at ng kanyang nararamdaman. Dito nakatago ang mga alaala ng pamilya Sarmiento na pilit ng kinakalimutan, mga lumang litrato, mga sirang kagamitan, at ang mga gamit ng kanyang yumaong lola, si Lola Consuelo. Sa pinakasulok ng silid, sa ilalim ng isang makapal at kulay abong kumot, ay naroon ang isang baul na gawa sa maitim na narra. Ito ang baul na madalas niyang makitang binubuksan ni Lola Consuelo noong siya ay bata pa. Ang lalagyan ng mga lihim na tanging ang matanda lamang ang nakakaalam. Dahan-dahang lumuhod si Thady sa harap nito. Ang lamig ng matigas na kahoy ay tila humahaplos sa kanyang mga nanginginig na daliri. Sa bawat pag-angat niya ng takip, ang mabigat na trangka ng baul ay naglabas ng tunog ng nagkiskisang kalawangin na bakal, isang tunog na tila nagmumula sa kailaliman ng nakaraan. Ang amoy ng almirol at naphthalene ay agad na sumalubong sa kanyang ilong, isang pamilyar na samyo na nagdala sa kanya pabalik sa mga panahong ang tanging problema niya ay ang kanyang mga aralin sa eskwela. Sa loob ng baul, maayos na nakatiklop ang mga lumang saya ni Lola Consuelo. May mga kwintas na gawa sa perlas na tila nawalan na ng kinang at isang maliit na kahon na gawa sa pelus. Ngunit hindi ang mga alahas ang nakakuha ng atensyon ni Thady. Sa pinakailalim ng baul, nakatago sa ilalim ng isang sapin na gawa sa bordadong pinya, ay may isang makapal na sobrang kulay kape. Ang papel nito ay luma na at may mga mantsa ng panahon sa mga gilid, ngunit ang nakasulat sa labas ay malinaw pa rin. Para sa aking apo, Thursday na. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na pilit kumakawala sa kanyang dibdib. Dahan-dahan niyang binuksan ng sobre. Ang bawat pagpunit ng papel ay tila isang seryosong pangako. Sa loob ay may 2 dokumento, isang sulat na sulat kamay at isang dokumentong may mga selyo ng gobyerno. Nagsimulang maglakbay ang kanyang mga mata sa mga salitang isinulat ng kanyang lola. Apo, simula ng sulat. Alam kong darating ang araw na ang bahay na ito ay magiging sentro ng kaguluhan. Nakikita ko sa iyong mga mata ang pagtitiis na hindi nakikita ng iyong ama at ina. Nakikita ko ang iyong pagod habang ang iba ay nagpapakasasa. Tumigil muna si Thady sa pagbabasa dahil ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo. Isang mainit na luha ang pumatak sa papel. Lumilikha ng isang maliit at basang bilog sa gitna ng mga pangungusap.
Ngayon lamang siya nakaramdam ng tunay na pagkilala sa lahat ng kanyang mga sakripisyo. Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa. Ang bawat salita ay tila isang malakas na sampal sa katotohanan. Ang bahay na ito ay hindi ko iniwan ng buo sa iyong ama. Alam kong ang kanyang kahinaan ay magiging mitya ng inyong pagbagsak. Kalakip nito ang isang last will and testament. 60% ng lupang kinatatayuan ng inyong bahay ay sa iyo lamang, Tadi. Hindi ito pwedeng ibenta o isandla nang wala ang iyong pahintulot. Ginamit ko ang aking natirang yaman upang matiyak na mayroon kang babalikan kapag ang lahat ay tinalikuran ka na. Nabitawan ni Tadi ang sulat. Ang dokumentong hawak niya, ang tunay na diwa ng pagmamahal ni Lola Consuelo, ay isang sandata na kailanman ay hindi niya inakalang magkakaroon siya. Sa labas ng bodega, narinig niya ang sigaw ni Brando na muling humihingi ng pera sa kanilang ina at ang mapait na boses ni Milagrosa na muling sinasabihan siya na kailangang magsakripisyo ang babae para sa lalaki. Tumingin si Tadi sa dokumento pagkatapos ay sa madilim na sulok ng bodega. Ang takot na kanina lamang ay bumabalot sa kanya ay unti-unting napapalitan ng isang matigas na determinasyon. Ang luhang pumatak sa kanyang pisngi ay mabilis niyang pinahid gamit ang likod ng kanyang kamay. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay tila nagkakaroon ng bagong lakas. Hindi na siya ang tupa na dahan-dahang kinakatay sa altar ng pamilya. Hawak niya ang katotohanang magpapabagsak sa mga kasinungalingan ni Brando. Ngunit sa likod ng kanyang isip, isang pangungusap mula sa sulat, ang tila naging isang multo na bumubulong sa kanyang pandinig. Isang huling babala na tila isang sumpa at pag-asa sa iisang pagkakataon. Huwag mong hayaang kunin nila ang bagay na inilaan ko para sa iyo, anak. Sa oras na ibigay mo ang iyong pirma sa kanilang kasinungalingan, hindi lamang ang bahay ang mawawala sa iyo, kundi ang mismong kaluluwa mo. Napahawak si Thady sa kanyang dibdib kung saan nakatago ang calling card ni Elias. Ang laban ay hindi pa nagsisimula, ngunit sa loob ng madilim na bodegang iyon, ang unang mitya ng pag-aalsa ay dahan-dahan nang nagliliyab. Thady, ayusin mo naman ang pag-serve ng drinks. Huwag kang nakasimangot, nakakahiya sa mga business partners ng Kuya Brando mo. Itago mo muna yung pagod mo, ruins the vibe of the celebration. Ang utos na ito ni Doña Milagrosa ay tila isang matulis na karayom na tumusok sa namamagang puso ni Tadi. Habang ang kanyang ina ay abala sa pag-aayos ng kanyang mamahaling lace na shawl sa harap ng salamin, si Tadi naman ay halos hindi na makatayo sa pagod. Simula madaling araw, siya na ang namalengke, nagluto ng engrandeng handaan at naglinis ng buong bahay para sa victory party, kuno ni Brando. Ang perang ginamit sa handaang ito ay ang huling ipon na sana ay para sa susunod na buwan na gamot ni Don Celestino. Ngunit wala siyang nagawa nang kunin ito ni Milagrosa nang walang paalam. Sa sala, ang liwanag ng mga kristal na chandelier ay nagbibigay ng isang mapandayang kislap sa bawat sulok ng bahay. Ang tunog ng mga basong nagtatama sa isa't isa ay tila isang mapanuyang awit sa pandinig ni Tadi. Bawat tawa ni Brando na tila isang maingay na kampanang paulit-ulit na tumutunog ay nagpapadama sa kanya ng lalong matinding pag-iisa. Nakasuot si Brando ng isang suit na halatang bago at mahal, habang si Tadi ay nakasuot lamang ng isang luma at kupas na t-shirt. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng mabilisan at amoy usok ng kusina. Ladies and gentlemen, narinig ni Tadi ang boses ni Brando na pumapailan lang sa gitna ng sala. This is just the beginning. My startup is about to go global. In a few months, the Sarmiento name will be synonymous with success. Isang masigabong palakpakan ang sumunod. Ang bawat pagtama ng mga palad ng mga panauhin ay tila isang sampal sa katotohanang alam ni Tadi. Habang inililibot niya ang tray ng mga inumin, narinig niya ang bulungan ng dalawang babaeng panauhin na nakatingin sa kanya. Sino siya? Katulong ba nila? Tanong ng isa.
Oh, that's the sister. Medyo simple lang talaga siya. Brando says she prefers to stay in the background to manage the household affairs. Sagot naman ng isa pa na may kasamang mapait na ngiti. Ang paghinga ni Thady ay naging mabigat. Ang bawat hakbang niya sa ibabaw ng makinis na sahig ay tila isang pagtitiis sa gitna ng nagbabagang uling. Ang kanyang mga kamay ay nangangatal habang iniaabot ang baso sa isang panauhin. Pakiramdam niya ay isa siyang anino, isang kagamitang ginagamit lamang kapag may kailangang linisin o pagsilbihan, ngunit itinatago sa dilim kapag oras na ng pagpaparangalan. Matapos ang ilang oras ng paglilingkod, dumaan si Thady sa likod ng malaking pasimano ng hagdan upang kumuha ng bagong batch ng pagkain sa kusina. Ngunit napatigil siya nang mapansin ang kanyang kapatid na si Brando na may kausap na dalawang lalaking hindi pamilyar sa kanya. Ang mga lalaking ito ay hindi mukhang mga investor. Ang kanilang mga mukha ay matitigas at ang kanilang mga mata ay tila laging naghahanap ng mali. Dahan-dahan siyang nagtago sa likod ng makapal na kurtina. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Ang bawat tibok nito ay naririnig niya sa kanyang sariling mga tainga. Ngunit pinilit niyang manatiling tahimik, halos hindi humihinga. "Look, Mr. Tan," narinig niyang pabulong na sabi ni Brando. Ang boses nito ay wala na ang kaninang yabang, pinalitan ng isang desperadong tono. "I need more time. The party tonight is just to attract more real investors. Once I get their funds, I'll pay your interest." "Wala kaming pakialam sa party mo, Sarmiento," sagot ng isang lalaki. Ang boses ay tila isang malamig na bakal na kumakaladkad sa semento. "3 million is a lot of money. You've missed 2 payments already. Ang usapan ay usapan." I know, sagot ni Brando. Tila nagmamadaling patahimikin ang lalaki. The house is the collateral, right? Don't worry. I've already made my sister sign the renunciation. The property is basically mine now. 1 more month. In 1 month, if I can't pay the principal, the house is yours. You can do whatever you want with it. Sell it, demolish it, I don't care. Ang mundong kinatatayuan ni Thady ay tila biglang nayanig. Ang tray na hawak niya ay dahan-dahang tumagilid at ang mga kubyertos na naroon ay dumausdos. Lumilikha ng isang matinis na tunog sa pagtama sa sahig na tila isang hiyaw ng pagkagulantang. Ang kanyang mga binti ay tila nawalan ng buto at napasandal siya sa pader upang hindi tuluyang bumagsak. Hindi lamang pala pagbebenta ang plano, isinasangla ni Brando ang kanilang tanging tahanan sa mga taong halatang mapanganganib, mga loan shark na walang awa. At ang mas masakit, ginawa siyang taya ni Brando sa isang sugal na alam nitong talo na siya simulat sa pulpa lamang. Narinig niya ang papalapit na mga yabag ni Brando. "Sino yan?" sigaw nito. Mabilis na tumakbo si Thady patungo sa madilim na pasilyo ng kusina. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo sa luhang ayaw niyang ipakita. Ang bawat hakbang niya ay tila isang pagtakas mula sa isang bangungot na wala namang gisingan. Sa kanyang isip, tila muling bumukas ang baul ni Lola Consuelo at ang mga salita sa diwa ng matanda ay muling umalingaw-ngaw ng mas malakas kaysa sa kahit anong ingay ng party sa sala. Hindi na ito tungkol lamang sa isang piraso ng lupa. Ito ay tungkol sa kanyang kaligtasan, sa buhay ng kanyang ama, at sa katotohanang kailangan na niyang mamili. Ang manatiling anino na unti-unting nilalamon ng dilim, o ang maging apoy na susunog sa maskara ng tagumpay na pilit isinusuot ng kanyang sariling kapatid. Nanatili siyang nakakubli sa dilim ng kusina. Ang kanyang mga kuko ay nakabaon sa sariling mga palad hanggang sa makaramdam siya ng hapdi. Isang tanong ang nananatiling nakabitin sa hangin. Tila isang lason na dahan-dahang kumakalat. Paano niya pipigilan ang isang kapatid na handang sunugin ang buong pamilya para lamang sa isang sandali ng huwad na ningning? At hanggang kailan niya kayang itago ang lihim na hawak niya
bago ang lahat ay maging huli na. Ang gabi ay bumalot sa tahanan ng mga Sarmiento na tila isang mabigat na pasanin. Dala ang katahimikang mas nakakabingi pa kaysa sa ingay ng nagdaang handaan. Habang ang buong paligid ay nagpapahinga na, si Taddy ay naroon pa rin sa kusina. Ang kanyang mga kamay ay babad sa tubig na may sabon. Nililinis ang mga huling bakas ng pagpapakitang tao ni Brando. Ang bawat pagkuskos niya sa mga plato ay tila isang pagtatangka na alisin ang dumi ng mga kasinungalingang narinig niya kagabi. Ngunit kahit gaano karaming tubig ang gamitin niya, ang amoy ng panloloko ay tila nakakapit na sa kanyang balat. Mag-ayos ka, Thady. Hindi pwedeng ganyan ang itsura mo sa hapunan. May mahalaga tayong pag-uusapan. Ang tinig ni Doña Milagrosa ay bumasag sa kanyang pag-iisip. Ang kanyang ina ay nakatayo sa may pinto. Suot ang kanyang paboritong perlas na tila ba ang gabi ay isa pa ring okasyon ng pagdiriwang. Pagdating sa hapagkainan, ang hangin ay puno ng tensyon na tila isang kable na anumang oras ay mapuputol. Nakaupo si Brando sa kabisera. Ang kanyang mukha ay puno ng kumpiyansang nanggagaling sa kanyang huwad na tagumpay. Sa kabilang dulo ay ang kanilang ama, si Don Celestino. Ang matanda ay tila isang anino na lamang ng kanyang dating sarili. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa bakanteng plato. Iniiwasan ng anumang tingin na pwedeng magmula sa kanyang anak na babae. Napakaganda ng kinalabasan ng gabi, hindi ba ma? Panimula ni Brando habang marahas na hinihiwa ang karne sa kanyang plato. The investors were impressed. Konting tulak na lang at makakalipat na tayo sa mas malaking bahay sa Forbes Park. Hindi na natin kailangang manatili sa lumang gusaling ito na amoy amag. Totoo yan, anak. Tugon ni Milagrosa ng may matatamis na ngiti. Sabi ko naman sa'yo, ikaw ang mag-aahon sa atin. Hindi tulad ng iba na kontento na sa pagiging maliit na accountant sa mga tindahan, walang ambisyon sa buhay. Ramdam ni Taddy ang pag-akyat ng init sa kanyang pisngi. Ang bawat subo niya ng pagkain ay tila isang piraso ng tuyong kahoy na mahirap lunukin. Ang kanyang trabaho, ang trabahong nagbabayad sa bawat butil ng kanin na kinakain nila ngayon, ay tinatapak-tapakan na parang basahan sa harap ng kanyang mukha. Tiningnan niya ang kanyang ama, naghihintay ng kahit isang salita ng pagtatanggol. Ngunit nanatiling nakayuko si Don Celestino. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig habang hawak ang kutsara. Nang matapos ang pagkain, inilapag ni Milagrosa ang isang puting sobre sa gitna ng lamesa. Ang tunog ng pagtama ng papel sa kahoy ay tila isang hudyat ng kamatayan sa pandinig ni Taddy. Dahan-dahang inilabas ng kanyang ina ang isang dokumento, ang Renunciation of Rights. Ang papel ay kasing puti ng isang kabaong. Malinis ngunit naglalaman ng katapusan ng lahat ng kanyang pinaghirapan. Taddy, anak. Ang boses ni Milagrosa ay biglang naging malambot. Ang uri ng lambing na alam ni Taddy na may kalakip na lason. Nag-usap na kami ng kuya mo. Para sa ikabubuti ng pamilya, kailangan mong pirmahan ang formal na dokumentong ito. It's just a formality para mapadali ang mga transaksyon ni Brando sa bangko. Isipin mo na lang na ito ang huling sakripisyo mo para sa ating pangalan. Ma, alam niyo bang isinasangla ni Brando ang bahay na ito sa mga loan shark? Sa wakas ay nakapagsalita si Thady. Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit may diin na hindi nila inaasahan. Napatigil si Brando sa pag-inom ng tubig. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit habang tinititigan ng kanyang kapatid. Ano bang pinagsasabi mo? You're just making up stories dahil naiinggit ka sa tagumpay ko. Ang sabihin mo, ayaw mo lang talagang makitang umuunlad ang pamilyang ito. Tagumpay? Balik ni Thady, ang kanyang mga mata ay diretso sa kanyang kuya. Narinig ko kayo kagabi, Brando. 3 milyong piso. 1 buwan na lang at kukunin na nila ang bahay na ito. Isasakripisyo niyo ang tanging tahanan ni Papa para sa startup mong wala namang totoong kliyente?
Isang malakas na hampas sa lamesa ang bumasag sa usapan. Tumayo si Milagrosa. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Tumigil ka, Thursday na. Huwag mong pagsalitaan ng ganyan ang kuya mo. Wala kang alam sa negosyo. Ang alam mo lang ay magbilang ng barya sa mga sari-sari store. Ang bahay na ito ay sa aming mag-asawa at kung ano ang gusto naming gawin, wala kang karapatang makialam. Lumingon si Milagrosa sa kanyang asawa. Celestino, sabihin mo sa kanya. Sabihin mo sa anak mo na kailangan niyang sumunod. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Don Celestino. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagod, takot, at isang uri ng kahihiyan na tila sumusuko na sa tadhana. Tumingin siya kay Thady, ngunit mabilis ding nag-iwas ng tingin. Thady, anak, sundin mo na lang ang mama mo para sa katahimikan ng lahat. Ang mga salitang iyon ng kanyang ama ay tila isang huling pako sa krus na pinapasan ni Thady. Ang katahimikan ni Don Celestino ay hindi lamang pagsuko. Ito ay isang pagtatraidor sa 10 taon niyang pag-aalaga rito. Naramdaman ni Thady ang biglang panunuyo ng kanyang mga mata. Wala na siyang luhang mailalabas para sa mga taong ito. Inilapit ni Milagrosa ang dokumento at ang isang panulat sa harap ni Thady. Ang kislap ng pluma sa ilalim ng ilaw ng sala ay tila isang matalim na titig na naghihintay sa kanyang pagkakamali. Pirirmahan mo ito, Thady. Ngayon na. Kung talagang mahal mo ang pamilyang ito, gagawin mo ang tama. Tumingin si Thady sa papel. Pagkatapos ay sa kanyang ina na puno ng kasakiman at sa kanyang kuya na nakangisi ng palihim. Sa ilalim ng lamesa, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom. Ang kanyang mga kuko ay nag-iiwan na ng marka sa kanyang sariling balat. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw ng pag-aalsa. Ngunit ang kanyang isip ay nananatiling kalkulado. Dahan-dahan niyang inabot ang panulat. Ang lamig ng bakal nito ay gumapang sa kanyang mga daliri. Tila isang babala mula sa kabilang buhay. Habang ang dulo ng panulat ay papalapit sa puting papel, isang imahe ang biglang pumasok sa kanyang isip, ang asul na calling card ni Elias at ang luma, ngunit matatag na baul ni Lola Consuelo. Ang silid ay binalot ng isang mabigat na katahimikan, isang uri ng katahimikan na tila naghihintay sa pagguho ng isang buong mundo. Handa na ba siyang ibigay ang huling piraso ng kanyang sarili? O ang pirma bang ito ang magiging simula ng isang digmaang hindi nila inaasahan? Ang gabi ay bumalot sa tahanan ng mga Sarmiento na tila isang mabigat na pasanin, dala ang katahimikang mas nakakabingi pa kaysa sa ingay ng nagdaang handaan. Habang ang buong paligid ay nagpapahinga na, si Thady ay naroon pa rin sa kusina. Ang kanyang mga kamay ay babad sa tubig na may sabon. Nililinis ang mga huling bakas ng pagpapakitang tao ni Brando. Ang bawat pagkuskos niya sa mga plato ay tila isang pagtatangka na alisin ang dumi ng mga kasinungalingang narinig niya kagabi. Ngunit kahit gaano karaming tubig ang gamitin niya, ang amoy ng panloloko ay tila nakakapit na sa kanyang balat. Mag-ayos ka, Thady. Hindi pwedeng ganyan ang itsura mo sa hapunan. May mahalaga tayong pag-uusapan. Ang tinig ni Doña Milagrosa ay bumasag sa kanyang pag-iisip. Ang kanyang ina ay nakatayo sa may pinto. Suot ang kanyang paboritong perlas na tila ba ang gabi ay isa pa ring okasyon ng pagdiriwang. Pagdating sa hapagkainan, ang hangin ay puno ng tensyon na tila isang kable na anumang oras ay mapuputol. Nakaupo si Brando sa kabisera. Ang kanyang mukha ay puno ng kumpiyansang nanggagaling sa kanyang huwad na tagumpay. Sa kabilang dulo ay ang kanilang ama, si Don Celestino. Ang matanda ay tila isang anino na lamang ng kanyang dating sarili. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa bakanting plato. Iniiwasan ang anumang tingin na pwedeng magmula sa kanyang anak na babae. Napakaganda ng kinalabasan ng gabi, hindi ba ma? Panimula ni Brando habang marahas na hinihiwa ang karne
sa kanyang plato. The investors were impressed. Konting tulak na lang at makakalipat na tayo sa mas malaking bahay sa Forbes Park. Hindi na natin kailangang manatili sa lumang gusaling ito na amoy amag. Totoo yan, anak. Tugon ni Milagrosa ng may matatamis na ngiti. Sabi ko naman sa'yo, ikaw ang mag-aahon sa atin. Hindi tulad ng iba na kontento na sa pagiging maliit na accountant sa mga tindahan, walang ambisyon sa buhay. Ramdam ni Thady ang pag-akyat ng init sa kanyang pisngi. Ang bawat subo niya ng pagkain ay tila isang piraso ng tuyong kahoy na mahirap lunukin. Ang kanyang trabaho, ang trabahong nagbabayad sa bawat butil ng kanin na kinakain nila ngayon, ay tinatapak-tapakan na parang basahan sa harap ng kanyang mukha. Tiningnan niya ang kanyang ama, naghihintay ng kahit isang salita ng pagtatanggol, ngunit nanatiling nakayuko si Don Celestino. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig habang hawak ang kutsara. Nang matapos ang pagkain, inilapag ni Milagrosa ang isang puting sobre sa gitna ng lamesa. Ang tunog ng pagtama ng papel sa kahoy ay tila isang hudyat ng kamatayan sa pandinig ni Thady. Dahan-dahang inilabas ng kanyang ina ang isang dokumento, ang Renunciation of Rights. Ang papel ay kasing puti ng isang kabaong, malinis, ngunit naglalaman ng katapusan ng lahat ng kanyang pinaghirapan. Thady, anak! Ang boses ni Milagrosa ay biglang naging malambot. Ang uri ng lambing na alam ni Thady na may kalakip na lason. Nag-usap na kami ng kuya mo. Para sa ikabubuti ng pamilya, kailangan mong pirmahan ang formal na dokumentong ito. It's just a formality para mapadali ang mga transaksyon ni Brando sa bangko. Isipin mo na lang na ito ang huling sakripisyo mo para sa ating pangalan. Ma, alam niyo bang isinasangla ni Brando ang bahay na ito sa mga loan shark? Sa wakas ay nakapagsalita si Thady. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit may diin na hindi nila inaasahan. Napatigil si Brando sa pag-inom ng tubig. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit habang tinititigan ng kanyang kapatid. Ano bang pinagsasabi mo? You're just making up stories dahil naiinggit ka sa tagumpay ko. Ang sabihin mo, ayaw mo lang talagang makitang umuunlad ang pamilyang ito. Tagumpay? Balik ni Thady, ang kanyang mga mata ay diretso sa kanyang kuya. Narinig ko kayo kagabi, Brando. 3 milyong piso. 1 buwan na lang at kukunin na nila ang bahay na ito. Isasakripisyo niyo ang tanging tahanan ni Papa para sa startup mong wala namang totoong kliyente? Isang malakas na hampas sa lamesa ang bumasag sa usapan. Tumayo si Milagrosa. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Tumigil ka, Thursday na. Huwag mong pagsalitaan ng ganyan ng kuya mo. Wala kang alam sa negosyo. Ang alam mo lang ay magbilang ng barya sa mga sari-sari store. Ang bahay na ito ay sa aming mag-asawa at kung ano ang gusto naming gawin, wala kang karapatang makialam. Lumingon si Milagrosa sa kanyang asawa. Celestino, sabihin mo sa kanya, sabihin mo sa anak mo na kailangan niyang sumunod. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Don Celestino. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagod, takot, at isang uri ng kahihiyan na tila sumusuko na sa tadhana. Tumingin siya kay Thady, ngunit mabilis ding nag-iwas ng tingin. Thady, anak, sundin mo na lang ang mama mo para sa katahimikan ng lahat. Ang mga salitang yon ng kanyang ama ay tila isang huling pako sa krus na pinapasanitan ni Thady. Ang katahimikan ni Don Celestino ay hindi lamang pagsuko. Ito ay isang pagtatraidor sa 10 taon niyang pag-aalaga rito. Naramdaman ni Thady ang biglang panunuyo ng kanyang mga mata. Wala na siyang luhang mailalabas para sa mga taong ito. Inilapit ni Milagrosa ang dokumento at ang isang panulat sa harap ni Thady. Ang kislap ng pluma sa ilalim ng ilaw ng sala ay tila isang matalim na titig na naghihintay sa kanyang pagkakamali. Pirirmahan mo ito, Thady. Ngayon na. Kung talagang mahal mo ang pamilyang ito, gagawin mo ang tama. Tumingin si Thady sa papel.
Pagkatapos ay sa kanyang ina na puno ng kasakiman at sa kanyang kuya na nakangisi ng palihim. Sa ilalim ng lamesa, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom. Ang kanyang mga kuko ay nag-iiwan na ng marka sa kanyang sariling balat. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw ng pag-aalsa. Ngunit ang kanyang isip ay nananatiling kalkulado. Dahan-dahan niyang inabot ang panulat. Ang lamig ng bakal nito ay gumapang sa kanyang mga daliri. Tila isang babala mula sa kabilang buhay. Habang ang dulo ng panulat ay papalapit sa puting papel, isang imahe ang biglang pumasok sa kanyang isip. Ang asul na calling card ni Elias at ang luma, ngunit matatag na baul ni Lola Consuelo. Ang silid ay binalot ng isang mabigat na katahimikan, isang uri ng katahimikan na tila naghihintay sa pagguho ng isang buong mundo. Handa na ba siyang ibigay ang huling piraso ng kanyang sarili? O ang pirma, bang ito ang magiging simula ng isang digmaang hindi nila inaasahan? Ang katahimikan sa loob ng bahay ng sumunod na umaga ay tila isang nakabiting talim. Naghihintay lamang ng isang maling pagkilos upang tuluyang bumagsak at makasugat. Habang naghahanda ng almusal, ang bawat galaw ni Thady ay mabigat at puno ng pagtitimpi. Ang mga numero at bank statements na nakita niya kagabi ay tila mga buhay na uod na kumakain sa kanyang isipan. Hindi na niya kayang manahimik. Ang bawat sentimong ninakaw ni Brando ay isang oras ng buhay na kinuha mula sa kanilang ama. Pumasok si Doña Milagrosa sa kusina. Suot ang kanyang mapagmalaking anyo. Tila ba ang nakamit na pirma ni Thady kagabi ay isang tropeong dapat ipagdiwang. Ngunit bago pa man makapagsalita ang ina, inilapag ni Thady ang isang manipis na tumpok ng mga papel sa ibabaw ng lamesa. Ang bawat pahina ay naglalaman ng katotohanang matagal ng pilit na itinatago ng karangyaan ng kanyang kuya. Ma, kailangan nating mag-usap. Ang boses ni Thady ay mababa, ngunit may talim na hindi kailanman narinig ni Milagrosa. Alam niyo ba kung bakit laging kulang ang pambili natin ng gamot ni Papa? Alam niyo ba kung bakit lumalala ang kondisyon niya kahit halos wala na tayong makain para lang may pambayad sa dialysis? Kumunot ang noo ni Milagrosa, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa biglaang pag-atake. Ano na namang drama ito, Thursday na? Ibinigay mo na ang pirma mo. Huwag mo na kaming gawan ng kwento para bawiin yan. Hindi ito kwento, ma. Ito ay mga bank statements para ninaga-oy yung taman eh. Itinuro ni Thady ang mga numero. Tignan niyo ang mga petsang ito. Noong nakaraang buwan, kumuha si Brando ng 50,000 mula sa account ni Papa na dapat ay para sa bagong kagamitang medical. At noong nakaraang taon, halos 200,000 ang nawala. Lahat ng ito, inilipat niya sa sarili niyang startup. Ninanakawan tayo ni Brando, ma. Ninanakawan niya ang sarili niyang ama habang naghihingalo ito. Ang mukha ni Milagrosa ay dahan-dahang namutla, ngunit hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa matinding pagtanggi. Sinungaling ka. Ginagawa mo lang ito dahil inggit ka sa kuya mo. Brando is a visionary. Ang perang yan ay investment. Kapag lumago ang negosyo niya, maibabalik niya yan ng 100 ulit. Ma, wala siyang ibabalik. Niloloko niya lang kayo. Sigaw ni Thady. Ang kanyang emosyon ay tuluyan ng umapaw. Isinasakripisyo niyo ang buhay ni Papa para sa isang pangarap na walang basihan. Isang pangarap na binuo sa nakaw na pera. Isang mabilis na paggalaw ng kamay ang pumutol sa mga salita ni Thady. Ang palad ni Milagrosa ay marahas na dumampi sa pisngi ng kanyang anak. Ang tunog ng sampal ay tila isang malakas na pagputok sa loob ng tahimik na kusina. Naramdaman ni Thady ang biglang pag-init at pamamanhid ng kanyang balat, habang ang kanyang pandinig ay tila binalot ng isang matinis na ugong. Ang sakit ng sampal ay wala kumpara sa kirot ng katotohanang kahit sa harap ng ebidensya, mas pipiliin pa rin ng kanyang ina ang paboritong anak.
Wala kang karapatang pagsalitaan ng ganyan ng kuya mo. Ang boses ni Milagrosa ay nanginginig sa galit. Utang na loob mo sa kanya ang dangal ng pamilyang ito. Kung hindi dahil sa kanya, baka namamalimos na tayo. Ikaw ang masamang anak dito, Thady. Ikaw ang gustong sumira sa ating lahat. Sa gitna ng sigawan, isang mahinang kalabog mula sa salas ang nagpatigil sa kanilang dalawa. Ang tunog ay tila isang mabigat na bagay na bumagsak sa sahig, na sinundan ng isang mahina at hirap na paghinga. Mabilis na tumakbo si Thady patungo sa salas at doon niya nakita ang kanyang ama, si Don Celestino, na nakahandusay malapit sa sofa. Ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang mga mata ay bahagyang nakadilat, ngunit tila walang nakikita. "Papa!" hiyaw ni Thady. Lumuhod siya sa tabi ng ama. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahanap ang pulso nito. "Ma, tumawag kayo ng ambulansya. Ngayon na." Pumasok si Brando mula sa itaas. Nagmamadaling nag-aayos ng kanyang kurbata. Tumingin siya sa kanyang ama na nasa sahig, pagkatapos ay sa kanyang relo. Walang bakas ng pagkatakot o pag-aalala sa kanyang mukha. Ang tanging naroon ay inis at pagkairita. "What's going on? Bakit ang ingay niyo?" tanong ni Brando. Tila ba isang abala lamang ang nangyayari? "Brando, si Papa. Tulungan mo ako, dalhin natin siya sa ospital." Pagsusumamo ni Thady, ang kanyang mga luha ay tuluyan ng pumatak. Tumingin si Brando kay Milagrosa, pagkatapos ay muli kay Thady. "I can't, Thady. May meeting ako sa isang big-time investor sa loob ng 30 minuto. Hindi ako pwedeng malate. Ito na ang chance nating makuha ang funding. Ma, asikasuhin niyo na muna si Papa. Itawag niyo na lang ng taxi." "Taxi?" Hindi makapaniwalang sigaw ni Thady. Hindi siya makahinga ng maayos, Brando. He might be having a stroke or a cardiac arrest. Kailangan niya ng paramediko. "Then call them yourself!" sagot ni Brando sabay hablot sa kanyang briefcase. "Don't you dare ruin this for me, Thady. Ang future ng pamilyang ito ang nakataya sa meeting na ito. Intindihin mo naman ang priorities natin." Lumakad palabas si Brando nang hindi man lamang muling nililingon ang kanyang amang naghihingalo. Naiwan si Thady, nayakap ang nanghihinang katawan ni Don Celestino, habang ang kanyang ina ay nakatayo lamang sa isang sulok, tila naging rebulto sa tindi ng pagkalito at takot. Ang bawat segundo ay tila isang taon sa pakiramdam ni Thady, habang ang init ng kanyang mga luha ay pumatak sa malamig na kamay ng kanyang ama. Sa sandaling iyon, sa gitna ng desperasyon at galit, isang malamig na katotohanan ang tumatak sa kanyang puso. Ang pamilyang ito ay hindi lamang sira. Ito ay bulok hanggang sa kaibuturan. At kung hindi siya kikilos ngayon, ang huling bagay na mahalaga sa kanya ay tuluyan ng kukunin ng mga taong itinuturing niyang sariling dugo. Ang puting liwanag ng mga fluorescent lamp sa pasilyo ng ospital ay tila mga matatalim na titig na humuhusga sa bawat pagkakamali ni Thady. Ang amoy ng disinfectant at gamot ay kasing pait ng katotohanang pasan niya sa mga sandaling ito. Nakaupo siya sa isang matigas at malamig na silyang bakal. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa kanyang kandungan, nanginginig at may mga tuyong marka ng dugo at pawis mula sa kanyang ama. Kanina pa nakaalis ang ambulansya at naiwan siyang mag-isa sa gitna ng ingay ng mga gulong ng stretcher na itinutulak at ang mahinang pag-iyak ng ibang mga pamilya sa paligid. Si Doña Milagrosa ay nanatili sa bahay, tila paralisado ng takot at kahihiyan, habang si Brando ay tuluyan ng naglaho para sa kanyang sariling interes. Ang tanging kasama ni Thady ay ang mabigat na pananahimik ng ospital at ang bawat segundong lumilipas na tila isang habambuhay. Isang pamilyar na anino ang dahan-dahang lumapit sa kanya mula sa dulo ng pasilyo. Ang bawat hakbang nito sa makinis na sahig ay tila nagdadala ng isang uri ng kapayapaan
na kanina pa hinahanap ni Thady. Nang mag-angat siya ng tingin, nakita niya si Elias. Hindi ito nakasuot ng barong o formal na damit. Nakasuot lamang siya ng simpleng t-shirt. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pag-aalala at pagmamalasakit. Thady, ang boses ni Elias, ay tila isang malambot na kumot na bumalot sa nanginginig na pagkatao ng babae. Hindi nakapagsalita si Thady. Sa sandaling makita niya ang kaibigan, ang lahat ng pader na pilit niyang itinayo ay tila gumuho. Dahan-dahang tumayo si Elias at lumapit sa kanya. Walang pasabi, inabot nito ang kamay ni Thady at mahigpit itong hinawakan. Ang init ng palad ni Elias ay tila isang angkla na humahawak kay Thady upang hindi siya tuluyang anurin ng agos ng desperasyon. "Nandito na ako, hindi ka na mag-iisa," bulong ni Elias. Dahan-dahang isinandal ni Thady ang kanyang ulo sa balikat ni Elias. Ang amoy ng malinis na labada at ang banayad na pabango nito ay tila naging gamot sa kanyang nagdurugong puso. Nararamdaman niya ang marahang paghaplos ni Elias sa kanyang likod, isang pagkilos na walang halong malisya, kundi puno ng dalisay na proteksyon. Sa gitna ng trahedya, nakaramdam si Thady ng isang sandali ng kilig na hinaluan ng sakit. Isang pakiramdam na sa wakas, may isang taong handang sumalo sa kanya nang hindi humihingi ng anumang kapalit. "Elias, bakit ganito?" Hikbi ni Thady. Ang kanyang boses ay tila isang maliit na bata na nawawala sa dilim. "I gave them everything. Bakit iniwan nila ako sa oras na kailangan ko sila? Bakit si Papa ang kailangang magdusa?" "Shh! Magiging maayos din ang lahat, Thady. We will fight this. You are the strongest woman I know, but even the strongest person needs to rest." Sagot ni Elias. Ang kanyang boses ay nanginginig din sa tindi ng emosyon. Nanatili silang ganoon sa loob ng mahabang oras, magkatabi sa gitna ng malamig na pasilyo. Ang kanilang mga daliri ay magkahulog, habang ang mundo sa labas ay patuloy sa pag-ikot ng walang pakialam. Ngunit ang sandaling iyon ng kapayapaan ay biglang bumasag nang bumukas ang pinto ng intensive care unit. Lumabas ang isang doktor. Ang muka ay seryoso at bakas ang pagod. Mabilis na tumayo sina Thady at Elias. Ang kanilang mga puso ay tila tumigil sa pagtibok habang naghihintay ng balita. "Miss Sarmiento?" tanong ng doktor. "The condition of your father is critical. He had a severe cardiac episode caused by extreme stress and his kidney failure. We need to perform an emergency surgery immediately to stabilize his condition. It's a high-risk procedure, but it's the only chance he has." Naramdaman ni Thady ang biglang panunuyo ng kanyang lalamunan. "Gawin niyo po ang lahat, Doc. Please, iligtas niyo ang papa ko. Gagawa kami ng paraan. Pero kailangan nating maayos ang mga bayarin at ang deposit para sa operasyon." Dagdag ng doktor bago mabilis na bumalik sa loob. Mabilis na kinuha ni Thady ang kanyang pitaka. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahanap ang kanyang ATM card. Ito ang account kung saan niya itinatago ang bawat sentimong natitira mula sa kanyang sahod. Ang perang inilaan niya para sa mga emergency na ganito. Lumapit siya sa hospital machine at isinaksak ang card. Ang bawat segundo ng paghihintay sa resulta ay tila isang pagtitiis sa ilalim ng tubig. Ngunit nang lumabas ang balanse sa screen, ang mundo ni Thady ay tila tuluyang nagdilim. 0. Ang bawat sentimong pinaghirapan niya, ang perang dapat ay pambuhay sa kanyang ama, ay wala na. Naalala niya ang pirma niyang ginamit sa ilalim ng pamumuwersa at ang paraan kung paano nakuha ni Brando ang access sa kanyang mga accounts sa pamamagitan ng panlilinlang sa bangko gamit ang pangalan ng pamilya. Napabitaw si Thady sa ATM card. Ang tunog ng pagtama ng plastik sa sahig ay tila isang huling hudyat ng kanyang pagkatalo. Napasandal siya sa pader. Ang kanyang paningin ay nagsimulang umikot. Hindi lamang siya ninakawan ni Brando ng tahanan. Ninakawan din siya nito
ng pagkakataong mailigtas ang buhay ng tanging taong nagmamahal sa kanya. Teddy, anong nangyari? Tanong ni Elias habang inaalalayan siya. Tiningnan ni Thady si Elias. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng pighati na tila wala ng lunas. Elias, wala na ang pera. Kinuha ni Brando ang lahat. Wala akong pambayad para sa operasyon ni Papa. Ang katahimikan sa pasilyo ng ospital ay muling bumigat. Tila isang madilim na ulap na nagbabantang lalamon sa kanila. Sa loob ng silid, ang kanyang ama ay nakikipaglaban para sa bawat hininga, habang sa labas, si Thady ay nakatayo sa gitna ng kawalan. Bitbit ang katotohanang ang sarili niyang dugo ang pumatay sa huling pag-asa ng kanilang pamilya. Paano niya ililigtas ang kanyang ama kung ang bawat pintong tinutunguhan niya ay isinasara ng mga taong itinuturing niyang pamilya? At hanggang kailan kaya ni Elias na manatili sa kanyang tabi bago ito tuluyang sumuko sa tindi ng bagyong dala ng mga Sarmiento? Ang bawat numero sa screen ng ATM ay tila isang matalim na piraso ng bubog na pilit isinisiksik sa mga mata ni Thady. 0. Isang bilog na walang simula at walang katapusan. Tila ang 10 taon ng kanyang pagpapakasakit na nauwi rin sa wala. Ang tunog ng pagluwa ng makina sa kanyang card ay tila isang huling hudyat ng pagtalikod ng mundo sa kanya. Napasandal si Thady sa malamig na pader ng ospital. Ang kanyang mga tuhod ay tila naging mga lantang gulay na hindi na kayang suportahan ang bigat ng kanyang pagkatao. Teddy, makinig ka sa akin. Ang boses ni Elias ay marahan, ngunit puno ng awtoridad, habang hinahawakan nito ang kanyang mga balikat. Huwag kang bibigay. Hindi tayo papayag na matalo dito. Elias, paano? Ang hikbi ni Thady ay tila isang huling hinaing ng isang pusong pagod na pagod na. Pati ang pambayad sa buhay ni Papa. Nakuha niya. Wala na akong mukhang maihaharap sa mga doktor. Wala na akong natira. Tumingin si Elias ng diretso sa mga mata ni Thady. Isang tingin na naglalayong magbigay ng init sa nanlalamig na kaluluwa ng babae. I will handle the hospital deposit, Thady. Huwag mong isipin ang pera ngayon. May mga kaibigan ako rito at bilang abogado mo, gagawa natin ng paraan ang bawat dokumento. Ang kailangan ko ngayon ay ang lakas mo. Kailangan nating bumalik sa bahay niyo. Kailangan nating makuha ang mga orihinal na dokumento ni Lola Consuelo bago pa maisipan ni Brando na halugugin ang bodega. Dahan-dahang tumango si Thady, pinahid ang mga luhang tila ayaw tumigil sa pag-agos. Ang init ng palad ni Elias na nakapatong sa kanyang kamay ay tila isang maliit na mitya ng apoy sa gitna ng nagyayelong bagyo. Sa kabila ng sakit, may isang bahagi ng kanyang puso ang nakaramdam ng isang kakaibang tibok. Isang kilig na hinaluan ng matinding hiya dahil sa lahat ng tao, ang lalaking ito na matagal niyang kinalimutan ang siyang nagbubuhat sa kanya ngayon. Nang makabalik si Thady sa kanilang lumang tahanan, ang amoy ng mamahaling pabango at alak ay agad na sumalubong sa kanya. Ang sala ay maliwanag pa rin at narinig niya ang boses ni Brando na tila isang hari na nagbibigay ng kautusan. Sa gitna ng sala, nakatayo si Brando kasama ang 2 lalaking nakabarong. Tila sinusukat ang bawat sulok ng kisame at dingding. As I said, the location is prime, sabi ni Brando. Ang boses ay puno ng yabang na tila hindi nag-iwan ng amang naghihingalo sa ospital. The foundation is solid na ra. Once you demolish this and build a modern townhouse, triple ang kikitain nyo. Just sign the initial agreement and the property is officially yours to develop. Nanigas si Thady sa kanyang kinatatayuan. Ang bawat salita ni Brando ay tila isang marahas na paglapastangan sa bawat alaala ni Lola Consuelo. Hindi na siya nakapagtiis. Lumakad siya ng diretso patungo sa gitna ng sala. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang uri ng galit na ngayon lamang niya naramdaman
sa buong buhay niya. Wala silang pipirmahang anuman, Brando. Ang boses ni Thady ay gumaralgal, ngunit matatag. Napalingon si Brando. Ang kanyang muka ay agad na binalot ng pagkairita. Thady, what are you doing here? Akala ko ba nasa ospital ka, kasama ang matandang yon? Don't make a scene here, nakakaabala ka sa mga kliyente ko. Kliyente? O mga biktima mo rin? Balik ni Thady. Tumingin siya sa mga lalaki. Umalis na kayo. Ang taong kaharap nyo ay walang karapatang ibenta ang bahay na ito. Ang lupang kinatatayuan nyo ay may 60% pag-aari ko, ayon sa last will and testament ng lola ko. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa sala. Ang mukha ni Brando ay dahan-dahang namutla, pagkatapos ay naging kulay lila sa tindi ng galit. Anong pinagsasabi mong diwa ng lola? Matagal nang pumanaw si Lola Consuelo. Nagdedeliryo ka na ba dahil sa puyat? Lalapit sana si Brando para kaladkarin si Thady palabas. Ngunit isang matikas na figura ang humarang sa kanya. Si Elias. Ang titig ng abogado ay tila isang malamig na bakal na nagpapatigil sa bawat tangka ng karahasan. I am Elias Manalo, her legal counsel. Ang boses ni Elias ay tila isang hatol ng korte. Any transaction regarding this property without my client's consent will be met with a criminal case for fraud. I suggest you step back, Mr. Sarmiento. Bago pa makasagot si Brando, ang tunog ng isang sasakyang huminto sa labas ay bumasag sa tensyon. Ang pagbukas ng pintong bakal ng bakuran ay hindi lumikha ng anumang tinig. Ngunit ang bigat ng mga hakbang na papalapit sa pinto ay sapat na upang magpatahimik sa lahat. Isang lalaking may malaking katawan, suot ang isang itim na leather jacket at may bakas ng peklat sa kanyang kaliwang pisngi, ang pumasok ng walang pasabi. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatuon kay Thady o kay Elias, kundi diretso kay Brando na ngayon ay tila isang basang sisiw na nanginginig sa takot. Sarmiento! Ang boses ng lalaki ay tila isang malalim na ungol mula sa kailaliman ng lupa. Tapos na ang palugit. Sabi mo, ngayon ang kabayaran ng interes. Nasaan ang pera? Mr. Lucas, wait! I was just about to... I have the buyers here! Nautal na sabi ni Brando. Ang pawis ay dahan-dahang gumugulong mula sa kanyang sentido patungo sa kanyang kurbata. Tiningnan ni Lucas ang mga buyers pagkatapos ay tumingin kay Thady at Elias. Isang mapanganib na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi ako interesado sa mga buyer mo. Interesado ako sa pangako mong susunugin ko ang bahay na ito kasama ang lahat ng narito kung hindi ka makakabayad. At tila, mukhang mas marami ang madadamay sa init ng apoy kaysa sa inaasahan ko. Naramdaman ni Thady ang biglang pagsikip ng kanyang lalamunan. Ang banta ay hindi lamang sa kanyang karapatan, kundi sa mismong buhay nila. Napatingin siya kay Elias at sa gitna ng nagbabadyang panganib, ang tanging katanungang nananatili sa kanyang isip ay tila isang bulong ng hangin sa gitna ng bagyo. Hanggang kailan kayang protektahan ng mga piraso ng papel ang isang tahanang binuo sa pag-ibig? Kung ang naniningil ng utang ay hindi lamang pera ang gustong makuha, kundi ang bawat hininga ng pamilyang Sarmiento, ang bawat segundo sa loob ng sala ay tila isang butil ng buhangin sa isang orasan na dahan-dahang nauubos. Ang presensya ni Lucas, ang lalaking may matatalim na mata at boses na tila nanggagaling sa kailaliman ng lupa, ay nagbigay ng isang uri ng bigat na tila ang kisame ng bahay ay anumang oras ay babagsak. Si Brando ay nakatayo sa isang sulok. Ang kanyang mga kamay ay hindi tumitigil sa panginginig, habang ang kanyang mukha ay kasing puti ng pader na kanyang sinasandalan. Narinig ni Thady ang mahinang yabag ng kanyang ina mula sa hagdan. Ang bawat pagtama ng tsinelas ni Doña Milagrosa sa kahoy na baitang ay tila isang marahang pagpukpok sa kabaong ng kanilang pamilya. Nang makarating ang ina sa sala, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat habang tinitingnan ang kaguluhan.
Ang mga di pamilyar na lalaki, ang matikas na si Elias, at ang kanyang anak na si Thady, na tila isang bagong tao sa tindi ng paninindigan. Ano itong nangyayari rito? Ang boses ni Milagrosa ay nanginginig, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa takot na baka ang mundo ng kasinungalingang itinayo niya ay tuluyan ng gumuho. Lumapit si Thady sa kanyang ina. Inabot niya ang mga kamay nito, ang mga kamay na dati ay nag-aruga sa kanyang ngunit naging instrumento rin ng kanyang pagdurusa. Ma, tignan mo ang paligid mo. Tignan mo si Brando. Tignan mo ang mga lalaking ito na naniningil sa kanya. Huling pagkakataon na ito, ma. Sabihin mo ang totoo sa harap nila. Sabihin mo na alam mo ang ginagawa ni Brando. Sabihin mong alam mo na ninanakawan niya si Papa para lang sa kanyang mga luho. Isang nakakabinging katahimikan ang namayani. Tumingin si Milagrosa kay Brando na tila isang batang nagmamakaawa sa kanyang mga mata. Pagkatapos, lumingon siya kay Thady. Ang bawat hibla ng mukha ng kanyang ina ay dahan-dahang tumigas. Pinalitan ng isang uri ng puot na tila lason na kumakalat sa kanyang dugo. Wala akong alam sa sinasabi mo. Thursday na. Ang boses ni Milagrosa ay biglang tumaas, puno ng mapait na pagtanggi. Ang alam ko lang ay ikaw ang sumisira sa pamilyang ito. Ikaw ang nagdala ng abogadong yan dito. Ikaw ang nagpapasok sa mga lalaking yan para hiyain ang kuya mo. Napakawalang utang na loob mo talaga. Mas pipiliin mo pang makitang bumagsak ang sarili mong dugo para lang mapatunayan na ikaw ang tama. Naramdaman ni Thady ang huling piraso ng kanyang puso na tuluyang nadurog, na tila isang kristal na bumagsak sa semento at naging pino ng alikabok. Ang pag-asa na baka sa huling sandali ay piliin siya ng kanyang ina, ang anak na nag-alaga, nagtrabaho, at nagbigay ng lahat, ay tuluyan ng naglaho. Sa bawat salita ni Milagrosa, tila ang lubid na nagdudugtong sa kanila ay marahas na pinutol. Ma, isinangla ni Brando ang bahay na ito sa isang loan shark. Mahinahong ulit ni Thady, bagaman ang kanyang boses ay tila isang malamig na hangin mula sa libingan. Pinirmahan niyo ang mga papel na iyon. At ngayon, heto si Mr. Lucas para kunin ang kabayaran. Kung hindi tayo kikilos, mawawalan tayo ng tahanan. Mamamatay si Papa sa kalsada. Kasinungalingan, sigaw ni Milagrosa, sabay turo sa pinto. Umalis ka rito Thursday na. Isama mo ang abogadong yan. Huwag mo na kaming babalikan. Hindi ka na bahagi ng pamilyang ito. Si Brando ang pag-asa namin. At kahit anong mangyari, mananatili ako sa tabi niya. Tiningnan ni Thady si Elias. Ang abogado ay tumango ng bahagya. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding awa at paggalang sa hirap na pinagdadaanan ng babae. Dahan-dahang binitiwan ni Thady ang mga kamay ng kanyang ina. Ang lamig na naramdaman niya sa sandaling iyon ay hindi nagmula sa aircon ng sala, kundi mula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao na sa wakas ay nakahanap na ng laya. Fine, ma. Ang boses ni Thady ay wala ng emosyon, tila isang patag na linya sa isang monitor ng ospital. You chose your son. Pinili niyo ang kasinungalingan kaysa sa katotohanan. Pinili niyo ang taong sumisira sa inyo kaysa sa taong nagliligtas sa inyo. Mula sa gabing ito, hindi na ako ang inyong bank account. Hindi na ako ang inyong tagasalo. Now, I choose myself. Lumingon si Thady kay Lucas, ang lalaking naghihintay ng kabayaran. Mr. Lucas, ang 60% ng property na ito ay sa akin. Anumang kasunduan niyo kay Brando Sarmiento ay walang bisa sa batas. Magkita na lang tayo sa korte. Sa isang mabilis na galaw, kinuha ni Thady ang kanyang bag at ang mga dokumento ni Lola Consuelo. Hindi na niya nilingon ang kanyang ina na nagsimula ng humikbi sa gitna ng sala, o ang kanyang kuya na tila isang aninong lumiliit sa takot. Habang papalabas siya ng pinto kasama si Elias, ang bawat hakbang niya sa semento ng kanilang bakuran ay tila isang pagbaklas sa mga tanikalang 10 taon niyang dinala.
Ang hangin sa labas ay sariwa. Dala ang amoy ng paparating na ulan na tila balak hugasan ang lahat ng dumi ng nakaraan. Ngunit bago sila tuluyang makasakay sa sasakyan ni Elias, narinig ni Thady ang boses ni Lucas mula sa loob ng bahay. Isang malakas na pagbagsak ng isang lamesa at isang hiyaw ng matinding takot mula kay Brando. Napahinto si Thady. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa pinto ng sasakyan. Isang huling tanong ang dumapo sa kanyang isip. Tila isang ligaw na kidlat sa gitna ng nagbabadyang bagyo. Sapat na nga ba ang kanyang paglaya para protektahan ang kanyang sarili? O ang pagsasaraba ng pintong ito ang siyang magiging hudyat ng isang mas madugong kabanata na hindi lamang ari-arian ang kukunin, kundi ang bawat hininga ng pamilyang Sarmiento? Ang sikat ng araw sa umagang iyon ay tila isang mapagkunwaring ngiti, maliwanag at mainit. Ngunit may dalang babala ng isang malaking pagbabago. Sa loob ng tahanan ng mga Sarmiento, ang bawat sulok ay puno ng mga kahon at balot na kagamitan. Si Doña Milagrosa ay nakasuot ng kanyang pinakamagandang terno. Ang kanyang mga alahas ay kumikinang sa ilalim ng ilaw. Tila ba naghahanda siya para sa isang engranding pista sa halip na lisanin ng bahay na naging saksi sa kanyang buong buhay. Brando, anak, siguraduhin mo na ang mga kristal ay maingat na maikakarga. Utos ni Milagrosa habang tinitingnan ang isang malaking truck na nakaparada sa labas. Hindi pwedeng may mabasag bago tayo makarating sa bago nating titirhan sa Makati. Ayokong magmukhang kawawa sa harap ng mga bagong kapitbahay. Don't worry, ma, sagot ni Brando, na tila muling nabuhayan ng loob. Hawak niya ang isang bote ng mamahaling champagne. Ang tunog ng pagkawala ng gas mula sa loob ng bote ay tila isang huling hininga ng kanyang huwad na tagumpay. Everything is under control. Once the buyers sign the final deed today, the money will be wired to my account. Goodbye to this old, moldy house and hello to the Sarmiento Empire. Sa kabilang dulo ng sala, naroon ang mga kinatawan ng mga buyer at si Lucas, ang lalaking may peklat, ay nakaupo ng kampante. Ang kanyang mga mata ay tila isang agila na naghihintay sa pagkakataong masilo ang kanyang biktima. Ang bawat pirma sa ibabaw ng lamesa ay tila isang dahan-dahang pagpako sa kapalaran ni Thady. O iyon ang akala nila. Eksaktong 10:00 ng umaga, isang malakas na pagtulak sa pintong bakal ng bakuran ang bumasag sa katahimikan ng kalsada. Ang tunog ng bakal na tumama sa semento ay tila isang hudyat ng pagsisimula ng isang digmaan. Mula sa labas, pumasok ang 3 lalaking nakauniporme ng pulis at sa gitna nila ay isang babaeng may matatag na tindig at isang lalaking bitbit ang kapangyarihan ng batas, si Thady at Elias. Ang mukha ni Thady ay wala ng bakas ng pagod o takot. Ang kanyang mga mata ay kasing talim ng isang accountant na nakahanap ng pinakamalaking anomalya sa isang kumpanya. Si Elias naman ay may hawak na isang asul na folder. Ang kanyang mukha ay seryoso at walang bahid ng pag-aalinlangan. What is the meaning of this? Sigaw ni Brando habang mabilis na inilalagay ang bote ng champagne sa lamesa. Bakit may mga pulis dito? Thady, sinasabi ko sa iyo, huwag mong subukang guluhin ang transaksyong ito. Itigil niyo ang pag-eempake. Ang boses ni Thady ay tila isang malamig na utos na nagpatahimik sa lahat ng naroon. Walang lilipat at walang bebentahan. Ang bahay na ito ay nasa ilalim ng isang court injunction. Lumapit si Elias sa gitna ng sala at iniharap ang mga dokumento sa mga buyer at kay Lucas. I am Attorney Elias Manalo. I am serving a cease and desist order issued by the Regional Trial Court. Any attempt to sell, transfer, or encumber this property is officially frozen due to a pending case of forgery, fraud, and violation of the succession law. Anong forgery? Nauutal na sabi ni Milagrosa. Ang kanyang perlas ay tila biglang naging mabigat sa kanyang leeg. Ako ang may-ari nito. Kami ng asawa ko. Ang last will and testament ni Lola Consuelo
ay napatunayang lehitimo. Paliwanag ni Elias, ang kanyang boses ay tila isang hatol na umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng sala. Si Thursday na Sarmiento ay nagmamay-ari ng 60% ng lupang ito. Ang pirma ni Don Celestino sa inyong deed of sale ay napatunayan ding nakuha sa pamamagitan ng panlilinlang, habang ang biktima ay wala sa tamang kondisyon ng pag-iisip at katawan. Lumingon si Elias kay Brando, na ngayon ay dahan-dahang napapaatras patungo sa pader. At ikaw, Mr. Brando Sarmiento, mayroon kaming warrant para sa iyong investigasyon tungkol sa malaking halaga ng pera na kinuha mo mula sa medical funds ng iyong ama at sa bank account ng iyong kapatid sa pamamagitan ng pamumuwersa. Ang katahimikan sa sala ay naging kasing lamig ng isang libingan. Ang mga buyer ay mabilis na tumayo. Ang kanilang mga muka ay puno ng galit habang tinititigan si Brando. Niloloko mo ba kami, Sarmiento? Akala namin ay malinis ang lahat ng papel. Dahan-dahang lumapit si Lucas kay Brando. Ang kanyang boses ay tila isang mahinang bulong ngunit puno ng panganib. Sabi ko sa iyo, ayokong naloloko. Ang perang ibinigay ko sa iyo bilang paunang bayad, ibalik mo sa akin ngayon din. O baka hindi mo na magamit ang mga kamay mo sa pagpirma ng kahit anong papel habang buhay. Napasandal si Brando sa pader. Ang pawis ay dahan-dahang gumugulong mula sa kanyang noo patungo sa kanyang mamahaling suit. Tumingin siya kay Milagrosa, ngunit ang kanyang ina ay nakatitig lamang kay Thady nang may halong matinding gulat at hindi matanggap na katotohanan. Tiningnan ni Thady ang kanyang ina nang diretso sa mga mata. Ang bawat sakripisyo, bawat sampal, at bawat gabing wala siyang tulog ay tila nagtipon-tipon sa sandaling iyon. Sinabi ko sa inyo, Ma, ang katotohanan ay hindi na baon sa ilalim ng mga kasinungalingan ni Brando. Ngayon, kailangang bayaran ng paborito ninyong anak ang bawat sentimong ninakaw niya, hindi lamang sa pera, kundi sa batas. Habang ang mga pulis ay dahan-dahang lumalapit kay Brando, isang malakas na tunog ng pagbasag ng baso ang bumasag sa katahimikan. Ang champagne na kanina ay simbolo ng tagumpay ay tumapon sa sahig. Dahan-dahang kumakalat patungo sa mga sapatos ni Brando. Ang bawat hibla ng buhay na itinayo ni Brando ay tila isang palasyong buhangin na unti-unting nilalamon ng dambuhalang alon ng katotohanan. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang tanong ang nananatiling nakabitin sa hangin. Tila isang huling hudyat ng isang mas malalim na trahedya. Paano haharapin ni Doña Milagrosa ang bukas kung ang anak na itinuring niyang dangal ay dahan-dahang binabaklasan ng kanyang maskara sa harap ng buong mundo? At ano ang gagawin ni Lucas, ang taong walang takot sa batas, kapag nalaman niyang ang perang hinihintay niya ay tuluyan ng naglaho sa hangin? Ang malamig na bakal ng posas ay pumulupot at sumara sa mga pulso ni Brando. Kasunod ang mahigpit na paghawak ng mga pulis sa kanyang mga braso. Ang lalaking kanina lamang ay nag-aakalang hawak niya ang mundo ay ngayon nagpupumiglas. Ang kanyang muka ay namumula sa matinding kahihiyan at takot. Ang bawat tangka niya ng pagtakas ay nauuwi lamang sa mas mahigpit na pagkakagapos ng batas na matagal niyang nilapastangan. Bitawan niyo ako! Wala kayong alam! This is a mistake! I have investors waiting for me! Sigaw ni Brando. Ang kanyang boses ay nanginginig at pumipiyok. Tila isang batang nawalan ng kakampi sa gitna ng isang malaking away. Ngunit walang pulis na nakinig sa kanyang mga palusot. Sa gilid ng sala, marahas na pinunit ng mga kinatawan ng buyer ang mga dokumentong dapat sana ay maglilipat ng pag-aari ng bahay. Ang mga piraso ng mamahaling papel ay nagkalat sa sahig, tila mga patay na dahon na inanod ng malakas na hangin patungo sa mga paanan ni Brando. Walang lingon-likod na lumabas ang mga ito. Iniiwan ang isang mabigat na banta na babawiin nila ang bawat sentimong ibinayad nila bilang deposito. Si Lucas, ang lalaking may peklat, ay dahan-dahang lumapit sa nakagapos na si Brando.
Ang kanyang titig ay isang matalim na balisong na tila handang pumatay anumang oras. Sa loob o sa labas ng kulungan, Sarmiento, hahanapin kita. Walang makakatakas sa utang ng hindi nagbabayad ng dugo. Ang babala ni Lucas ay binitawan sa isang napakahinang tono na sapat lamang upang magdulot ng matinding panginginig sa buong katawan ni Brando. Bago tuluyang umalis ang lalaki kasama ang kanyang mga tauhan, habang inilalabas si Brando patungo sa naghihintay na sasakyan ng mga pulis, ang atensyon ng lahat ay napabaling kay Doña Milagrosa. Ang ginang na kanina ay balot ng pagmamalaki at kasakiman ay tila unti-unting pinapatay ng katotohanan. Ang mga kapitbahay na dati ay tinitingala, siya ay nagsimula nang magtipon sa labas ng kanilang bakuran, nanonood at nagbubulungan. Ang kahihiyang pinakakinatatakutan niya sa buong buhay niya, ang mawalan ng mukhang maihaharap sa lipunan, ay tuluyan ng sumampal sa kanya nang mas malakas pa sa anumang pisikal na pananakit. Dahan-dahang bumagsak ang mga tuhod ni Milagrosa sa matigas na sahig ng sala. Ang kanyang mamahaling terno ay nalukot at ang kanyang mga perlas ay tila naging mga tanikalang bumibigat sa kanyang leeg. Gumapang siya patungo kay Taddy. Ang kanyang mga mata ay lumuluha ng masaganang umaagos sa kanyang makapal na makeup. Ang parehong mga kamay na sumampal at nagtulak sa kanyang anak na babae noong mga nakaraang araw ay ngayon mahigpit na nakakapit sa laylayan ng kupas na maong ni Thady. Teddy, anak ko, parang awa mo na. Ang pagmamakaawa ng kanyang ina ay pumailan lang sa buong kabahayan, puno ng isang desperadong pighati. Patawarin mo na ang kuya mo. Kausapin mo ang abogadong yan. Bawiin niyo ang kaso. Paano na ang pangalan ng mga Sarmiento? Mabubulok siya sa kulungan, Taddy. Kapatid mo pa rin siya. Sarili mong dugo. Tiningnan ni Thady ang kanyang ina na nakaluhod sa kanyang harapan. Naramdaman niya ang isang kurot ng awa sa kanyang dibdib. Isang likas na reaksyon ng isang anak na matagal na naghahanap ng pagmamahal mula sa kanyang magulang. Ngunit nang ibaba niya ang kanyang paningin sa mga kamay na nakakapit sa kanya, naalala niya ang malamig na pasilyo ng ospital. Naalala niya ang zero balance sa kanyang ATM card at ang mukha ng kanyang amang naghihingalo habang si Brando ay naghahanda para sa isang marangyang buhay. Dahan-dahang lumuhod si Thady upang magpantay ang kanilang mga mukha. Ang kanyang mga mata ay tuyo. Wala nang luhang natitira para sa mga taong umubos nito. Hinawakan niya ang mga nanginginig na kamay ng kanyang ina at marahan itong inalis mula sa pagkakakapit sa kanyang damit. Wala na tayong pangalan, ma. Ang boses ni Thady ay kasing lamig ng yelo, ngunit may lalim na tila umaabot sa kaibuturan ng kaluluwa. Matagal na itong sinira ni Brando, at kayo ang nagbigay sa kanya ng posporo para sunugin ang buong pamilya natin. Kung babawiin ko ang kaso ngayon, sino ang magbabayad sa mga luha ni Papa? Sino ang magbabalik ng 10 taon na kinuha ninyo sa akin? Thady, huwag mong gawin ito sa amin. Hikbi ni Milagrosa. Pilit na inaabot muli ang kanyang anak. Buhay ko ang kuya mo. Mamamatay ako kapag nawala siya. Kailangan niyang pagbayaran ng ginawa niya, ma. At kailangan ninyong matutunan na ang tunay na pagmamahal ay hindi kinukonsinti ang pagnanakaw at panlilin lang. Tumayo si Thady. Bitbit ang isang matibay na desisyon na nagpalaya sa kanyang puso mula sa sumpa ng utang na loob. Lumingon siya kay Elias na nakatayo lamang sa likuran niya bilang isang matatag na pader ng proteksyon. Sa paglabas nila ng bahay, ang huling imaheng naiwan sa isip ni Thady ay ang kanyang inang nakahandusay sa sahig, humihiyaw at tinatawag ang pangalan ni Brando habang ang sasakyan ng mga pulis ay tuluyang lumalayo. Ang palasyong buhangin ng mga Sarmiento ay tuluyan ng gumuho. Ngunit sa gitna ng mga guho, isang bagong pundasyon ng kalayaan ang nagsisimulang itayo ni Thady. Ngunit sa pag-alis niya, isang mabigat na tanong ang patuloy na bumabagabag sa kanyang isip. Paano niya haharapin ang kanyang amang nag-aagaw buhay sa ospital? At ano ang magiging reaksyon nito
Kapag nalaman nitong ang anak na ipinagmalaki nito ay nakakulong at ang pamilyang pinrotektahan nito ay tuluyan ng nawasak ng dahil sa isang masakit na katotohanan, ang amoy ng gamot sa loob ng pribadong silid ng ospital ay hindi na kasing tapang ng mga nakaraang araw. Tila sumasabay sa dahan-dahang pagbuti ng kalagayan ng ama ni Thady. Pagkatapos ng matagumpay na operasyon na pinunduhan sa tulong ng isang legal na pautang na inayos ni Elias, muling nagkamalay si Don Celestino. Nakaupo si Thady sa tabi ng kama, marahang pinipisil ang magaspang at kulubot na kamay ng kanyang ama. Ang makina sa gilid ng kama ay nagpapakita ng isang payapa at regular na ritmo, isang malaking kaibahan sa bagyong pinagdaanan ng kanilang pamilya. Dahan-dahang iminulat ni Celestino ang kanyang mga mata. Ang kanyang paningin ay naglakbay sa mukha ng kanyang anak na babae. Ang anak na hindi niya naipagtanggol. Ang anak na isinakripisyo ang sariling kabataan para dugtungan ng kanyang buhay. Ang masaganang pag-agos ng luha mula sa mga mata ng matanda ay bumasa sa kanyang unan, dala ang isang matinding pagsisisi na matagal niyang kinimkim sa kanyang dibdib. Thady, patawarin mo ako anak. Ang tinig ni Celestino ay garalgal at puno ng pighati. Naging duwag ang iyong ama. Hinayaan kong tapakan kanila. Hinayaan kong sirain ni Brando ang lahat dahil sa takot ko sa iyong ina. Patawarin mo ako kung naging pabigat ako sa iyo. Umiling si Thady. Ang kanyang sariling mga mata ay nag-init. Marahan niyang pinunasan ang mga luha ng kanyang ama gamit ang isang malinis na panyo. Wala na po yun, Papa. Napatawad ko na po kayo. Ang mahalaga ngayon ay buhay kayo. Pero gusto ko pong malaman ninyo. Hindi na po ako babalik sa dati. Ipaglalaban ko na ang aking sarili at aalis na tayo sa bahay na yon upang mamuhay ng payapa. Tumango si Celestino. Tinatanggap ang bawat salita ng kanyang anak bilang isang matamis na biyaya ng kapatawaran. Isang linggo ang lumipas. Ang huling yugto ng paglaya ni Thady ay naganap sa loob ng formal at tahimik na opisina ni Elias. Nakaupo sa kabilang panig ng mahabang mesang kahoy, si Doña Milagrosa. Ang ginang ay tila tumanda ng isang dekada. Ang kanyang buhok na dati ay laging maayos, ay ngayon may mga nakawalang hibla. At ang kanyang mukha ay wala ng bahid ng mapagmataas na kolorete. Nang buksan ni Elias ang isang asul na folder at inilapag ang mga dokumento sa harap ng ina ni Thady, ang mga kamay ng matanda ay hindi mapigilan sa panginginig. Ibebenta natin ang bahay, ma. Panimula ni Thady. Ang kanyang boses ay mahinahon, malayo sa galit ngunit wala ring bahid ng dating pagpapasailalim. Hindi ko ipagkakait ang bahagi ninyo. Ngunit babaguhin ko ang hatian ayon sa tunay na nilalaman ng batas at ng huling habilin ni Lola. Tiningnan ni Milagrosa ang mga nakasulat na numero sa papel. Ang halaga ng pagbebenta ng lumang bahay ay hinati ng may matinding katarungan. Ang unang bahagi ng pera, patuloy ni Thady, ay ipambabayad sa buong utang ni Brando kay Lucas. Ginagawa ko ito hindi para konsentihin siya, kundi para masigurong walang mamamatay sa loob ng kulungan at walang maghahanap sa atin. Ang isa pang bahagi ay pambayad sa operasyon ni Papa. Kumunot ang noo ni Milagrosa. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki habang tinitingnan ang natitirang halaga na nakapangalan sa kanya. At ito? Ibibigay mo ang halagang ito sa akin? Akala ko ba ay palalayasin mo ako at iiwan sa kalsada matapos kitang palayasin sa sarili nating bahay? Hindi ako katulad ng inilalarawan ninyo sa akin, ma, sagot ni Thady. Ang bawat salita ay tila isang malambot na ulan na pumapawi sa puot ng nakaraan. Ang halagang yan ay sapat na para makapag-upa kayo ng isang maliit at maayos na apartment at makapagsimula ng isang simpleng tindahan. Hindi kayo magugutom, ngunit hanggang dyan na lamang. Kukunin ko si Papa at titira kami sa isang maliit na bahay na malapit sa kalikasan kung saan walang sumusumbat sa aming paghinga. Malaya na kayo, ma.
at malaya na rin ako. Nang marinig ni Milagrosa ang mga salitang iyon, tila isang napakabigat na bato ang dumagan sa kanyang dibdib. Pinagmasdan niya ang kanyang anak na babae. Isang babaeng paulit-ulit niyang minata, sinaktan, at ipinagpalit sa isang ilusyon. Si Brando, ang anak na kanyang sinamba, ang siyang nagbaon sa kanila sa utang at kahihiyan. Ngunit si Thady, ang anak na itinuring niyang walang kwenta, ang siyang nagligtas sa kanyang buhay at nagbigay sa kanya ng pangalawang pagkakataon nang hindi humihingi ng anumang utang na loob. Naramdaman ni Milagrosa ang mainit na pagagos ng kanyang mga luha na dahan-dahang pumatak sa ibabaw ng kontrata. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na napahawak sa papel habang ang isang matinding hikbi ng pagsisisi ay kumawala mula sa kanyang lalamunan. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig dahil alam niyang walang anumang paliwanag ang makakahugas sa kanyang mga naging kasalanan. Tumayo si Thady at sa tabi niya ay agad na umalalay si Elias. Ang bahagyang pagdampi ng kamay ng abogado sa baywang ni Thady ay nagbigay ng isang tahimik na lakas, isang patunay na hindi na siya kailanman mag-iisa sa pagharap sa mga pagsubok. Habang pinagmamasdan ni Milagrosa ang likuran ng kanyang anak na papalayo at papalabas ng opisina, isang mabigat na katanungan ang naiwan sa kanyang nagdurugong budhi na tila isang anino na susunod sa kanya habang buhay. Sapat na kaya ang natitirang panahon ng kanyang buhay upang pagbayaran ang mga malalalim na sugat na inukit niya sa puso ng kaisa-isang anak na nagpakita sa kanya ng tunay na kahulugan ng pagmamahal? Lumipas ang isang buong taon at ang mga lumang pahina ng kalendaryo na saksi sa mga pighati ng pamilyang Sarmiento ay tuluyan ng napalitan ng isang maaliwala sa simula. Ang sariwang hangin ng umaga sa probinsya ng Rizal ay tila isang malambot na kumot na yumayakap sa bagong tahanan ni Thady at Don Celestino. Ang maliit na bahay na gawa sa bato at kahoy ay pinaliligiran ng mga namumulaklak na bougainvillea na mismong ang kanyang ama ang nagtanim. Sa balkonahe, nakaupo ang matanda sa isang silyang yantok, mapayapang pinagmamasdan ng pagsikat ng araw na tila ba nahanap na nito ang tunay na kahulugan ng pamamahinga. Hawak ni Thady ang 2 tasa ng mainit na kape. Ang amoy ng kapeng barako ay sumasama sa halimuyak ng mga bulaklak sa paligid. Dahan-dahan niyang inilapag ang isang tasa sa maliit na mesa sa harap ng kanyang ama. Ang mukha ni Don Celestino ay hindi na kasing putla ng dati. Ang kanyang mga pisngi ay may bahagyang kulay na, at ang kanyang mga mata ay naglalaman ng isang tahimik na pasasalamat na hindi na kailangan pang idaan sa maraming salita. "Thady, anak," panimula ng kanyang ama, habang inaabot ang mainit na inumin. Ang kanyang boses ay may dalang kakaibang sigla. "Tiningnan ko ang mga libro ng accounting mo kagabi. Ang dami mo na palang kliyenteng maliliit na negosyante dito sa bayan. Nakakatuwang isipin na hindi ka lang nagbibilang ng pera nila. Tinutulungan mo silang protektahan ang mga pinaghirapan nila." Isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Thady. "Sila po ang nagpapaalala sa akin araw-araw, Papa, na hindi kailangang maging malaki ang negosyo para maging marangal. Lahat ng pawis ay may halaga, at walang sino man ang may karapatang nakawin iyon." Ang tahimik nilang pag-uusap ay marahang natigil nang mapansin nila ang paggiling ng mga gulong ng isang sasakyan sa maliliit na bato sa labas ng kanilang bakuran. Mula sa sasakyan, bumaba ang isang lalaking may maayos ngunit simpleng suot na asul na poloone. Si Elias. Ang bawat paghakbang nito patungo sa kanilang balkonahe ay tila nagdadala ng isang kakaibang liwanag sa araw ni Thady. Ang mga mata ni Elias ay agad na dumapo kay Thady, puno ng isang malalim na paghanga na kailanman ay hindi nagmaliw. Matapos magbigay ng galang si Elias sa kanyang ama, nagpaalam ang matanda na papasok muna sa loob upang makapagpahinga. Iniiwan ang dalawa sa ilalim ng lilim
ng malaking puno ng mangga sa kanilang bakuran. Ang hangin ay banayad na umiihip, pinapasayaw ang mga dahon at nagdadala ng isang malamig na simoy na nagpakalma sa mabilis na pagtibok ng puso ni Thady. Congratulations sa pagtaas ng mga kliyente mo, Madam Accountant. Nakangiting bati ni Elias habang naglalakad sila ng magkatabi. Nabalitaan kong ikaw na ang paboritong lapitan ng mga may-ari ng karinderya at sari-sari store dito. Salamat sa tulong mo, attorney. Sagot ni Thady. Ang kanyang mga mata ay hindi makaiwas sa maiinit na titig ni Elias. Kung hindi mo ako tinulungang itayo ang sarili ko noon, baka nakakulong pa rin ako sa isang madilim na bodega, naghahanap ng pagpapahalaga sa mga taong hindi nakakakita sa akin. Tumigil sa paglalakad si Elias. Humarap ito kay Thady at dahan-dahang inabot ang kamay ng babae. Ang banayad na pagdampi ng mga daliri ni Elias ay nagpadaloy ng isang kaaya-ayang init sa buong katawan ni Thady. Walang pangaangkin sa pagkakahawak na yon, kundi purong pag-iingat at respeto. Isang uri ng pag-ibig na naghihintay, nakikinig at nagpapagaling. Ikaw ang nagligtas sa sarili mo, Thady. Nandito lang ako para hawakan ang ilawan habang hinahanap mo ang daan palabas. Malambing na wika ni Elias. Isang malalim na pagpapakawala ng hininga ang nagpahayag ng kapayapaang nararamdaman ni Thady. Sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, naramdaman niyang sapat siya. Walang hinihinging utang na loob, walang inaasahang sakripisyo, kundi isang pagmamahal na malaya at totoo. Habang nakatayo sila sa ilalim ng puno, inilagay ni Elias ang kanyang kabilang kamay sa bulsa ng kanyang pantalon at naglabas ng isang maliit na kahon na nababalot ng pelus. Ang mabilis at malakas na pagtibok ng puso ni Thady ay tila nakikipag-unahan sa hangin. Napigil niya ang kanyang paghinga habang pinagmamasdan ang kahon. Ang lahat ng mga pangarap ng isang simpleng babae ay tila nagtipon-tipon sa sandaling iyon, naghihintay ng isang matamis na katanungan. Dahan-dahang binuksan ni Elias ang kahon, ngunit sa halip na isang kumikinang na singsing, isang makintab at pilak na susi ang bumungad sa mga mata ni Thady. Kumunot ang noo ni Thady, bagaman ang kanyang mga labi ay nagpipigil ng ngiti sa tindi ng pag-usisa. Elias, susi ng ano ito? Ang tawa ni Elias ay isang mababa at masayang himig na nagbigay buhay sa paligid. Susi yan sa bago nating opisina sa kabilang bayan, Thady, the Sarmiento Manalo Accounting and Legal Firm. Naisip ko na masyado nang maliit ang mesa mo sa loob ng bahay. Panahon na para palawakin natin ang pagtulong at gusto kong maging partner mo sa negosyo at sa araw-araw na pagbangon. Tinitigan ni Thady ang susi. At ang mga luha ng matinding kaligayahan ay dahan-dahang pumatak sa kanyang mga pisngi. Ang susing iyon ay hindi lamang para sa isang gusali. Ito ay simbolo ng buong tiwala ni Elias sa kanyang kakayahan. Ito ang pagpapatunay na ang babaeng minsang itinuring na walang kwenta ng sarili niyang pamilya ay ngayon isa ng matatag na haligi na handang magtayo ng sarili niyang imperyo. Sa pag-abot niya sa susi, magkasamang nagtagpo ang kanilang mga kamay. At sa tahimik na sandaling iyon, sa ilalim ng asul na kalangitan, at sa harap ng isang kinabukasang puno ng pag-asa, isang magandang katanungan ang dahan-dahang namuo sa isip ni Thady para sa araw ng bukas. Ngayong hawak na niya ang susi ng kanyang bagong simula. Handa na kaya siyang tuluyang isara ang pinto sa mga multo ng kahapon at buksan ang kanyang sarili sa isang panghabambuhay na kaligayahan? Ang init ng bagong lutong pandesal na nakabalot sa kayumangging supot ng papel ay nagbibigay ng isang nakakapanatag na pakiramdam sa mga palad ni Thady. Habang naglalakad siya sa makipot ngunit malinis na kalsada ng kanilang barangay, ang bawat pagdampi ng malamig na hangin sa kanyang mukha ay tila isang malambot na halik ng umaga. Sa di kalayuan, ang mabigat na ritmo ng pagkampana mula sa lumang simbahan ay umaalingaw-ngaw, naghahatid ng isang payapang mensahe na nagsisimula na ang araw ng linggo. Wala ng mga ingay ng sigawan,
Wala nang mga banta ng pagpapaalis. At higit sa lahat, wala nang mabigat na tanikalang pumipigil sa kanyang paghinga. Sa paghakbang niya pabalik sa kanilang tahanan, hindi niya maiwasang magbalik tanaw sa mga naiwan niya sa syudad. Nakarating sa kanya ang balita na si Brando ay patuloy na pinagdurusahan ang kanyang mga kasalanan sa loob ng malamig na rehas, nag-iisa at inabandona ng mga huwad na kaibigang minsan niyang ipinagmalaki. Si Doña Milagrosa naman ay tahimik na nagbabantay ng isang maliit na tindahan sa gilid ng Maynila. Wala na ang mga mamahaling perlas at malalaking salo-salo. Napatawad na ba niya ang mga ito? Oo. Ang kapatawaran ay dahan-dahang namuo sa kanyang puso nang matutunan niyang hindi nangangahulugan ang pagpapatawad ng pagbabalik sa dating pang-aabuso. Pinatawad niya ang kanyang ina at kuya upang palayain ang kanyang sarili mula sa puot, ngunit pinanatili niya ang distansya upang protektahan ang kapayapaang pinaghirapan niyang itayo. Nang mabuksan ni Thady ang pinto ng kanilang maliit na bahay, ang halimuyak ng kaping barako at pritong itlog ang agad na sumalubong sa kanya. Nakaupo si Don Celestino sa kabisera ng kanilang simpleng hapagkainan. Nakangiting binabasa ang dyaryo ng araw na yon. Mula sa kusina, lumabas si Elias na may suot na apron. Dala ang 2 porselanang tasa ng mainit na kape. Nang makita niya si Thady, isang matamis at malalim na ngiti ang sumilay sa mga labi ng lalaki. Lumapit si Elias, kinuha ang supot ng pandesal mula sa mga kamay ni Thady at marahang idinampi ang kanyang mga labi sa noo ng babae. Ang simpleng pag-iingat na yon ay nagbigay ng isang siksik at nag-uumapaw na kilig sa puso ni Thady. Isang kumpirmasyon na sa wakas, nahanap na niya ang lalaking magiging kanlungan niya at hindi ang magpapasan sa kanya ng mundo. Habang pinapanood ni Thady ang 2 lalaking pinakamahalaga sa kanyang buhay na nag-uusap ng masaya sa hapagkainan, isang napakalinaw na katotohanan ang tumatak sa kanyang isipan. Sa mahabang panahon, naniwala siyang ang pamilya ay nasusukat sa dugong nananalaytay sa mga ugat at sa utang na loob na kailanman ay hindi mababayaran. Ngunit itinuro sa kanya ng mapait na kahapon na ang tunay na pamilya ay hindi ang mga taong handang ibenta ang iyong kaluluwa para sa kanilang karangyaan. Ang tunay na pamilya ay ang mga taong nananatili sa iyong tabi kapag gumuho na ang lahat ng mga pader. Ang mga taong tumutulong sa iyong pulutin ang mga basag na piraso ng iyong pagkatao nang hindi humihingi ng anumang kapalit. Hindi na siya si Thursday na nagtatago sa anino ng kanyang pamilya. Siya ngayon ang araw sa sarili niyang kalawakan, nagbibigay ng liwanag, at nag-aari ng sarili niyang tadhana. Sa bawat kagat ng mainit na pandesal at sa bawat paghigop ng kape sa umagang iyon, napatunayan niyang ang pinakamalaking tagumpay ng isang anak na inabuso ng maling tradisyon ay hindi ang makaganti, kundi ang mabuhay ng masaya, malaya, at puno ng tunay na pagmamahal.